Ipinanganak siya para patayin ito. Habang nagtatalo sila sa pinsalang dulot ng Haring Kalansay, naiwang naguguluhan si Isaac. Ha? Isang kakaibang boses ang umalingaunggaw sa isip niya. Sinasabi na naman nila, may nagpapanggap na ikaw, Panginoon. 70 taon na ang nakalipas. Biglang pumasok ang isang kabalyero. Nandito ang Haring Kalansay sa mansyon para maghasik ng sumpa. Nanlaki ang mga mata ni Isaac. Patuloy na sumigaw ang kabalyero. Inatake niya kami. Uubusin daw niya ang lahi ng mga santa. Mabilis na nag-isip ang naguguluhang si Isaac. Kung 70 taon iyon, hindi ako yon. 100 taon na akong patay, napangisi siya. Ang sumpa ng isang mahinang demonyo ay laruang bata lang. Sinabi ng kabalyero ang mga sintomas sa mga takot na pinuno. Pagkabaog at pagkapanot, nagngit-ngikit ang ngipin ni Isaac, galit na galit sa nagpapanggap at sa kahangalang sumpang pampakalbo. Itinutok ni Eli Ashwa ang matalim niyang paningin sa inosenteng bata. Pula ang mga mata niya. Siguradong apektado siya. Tinanggihan ni Eli ang ordinaryong paglilinis. Masyadong mahina ang kapangyarihan ng apoy at tubig para sa ganito. Ginulat niya ang buong silid sa kanyang desisyon. Ipagkakaloob ko sa kanya ang isang banal na espiritu. Nanlaki ang mga mata ni Isaac. Ang banal na espiritu. Ang pinakamataas na biyaya, isang maalamat na kapangyarihang inaasam kahit ng mga Diyos. Gumuhit ang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mukha. Tumpak. Babasagin ko ang mga mukha ng mga Diyos na iyon. Biglang sumugod paharap si Gaul Ashwa. Ang ikalimang anak. Banal na espiritu. Sobra naman yata iyon, ama. Para lang iyan sa mga may ambag. Ano bang ginawa niya, pangungutya niya? Kahit sinunog pa niya ang metal, ginarit lang niya ang pamilya ng Santo Papa. Napabuntong hininga si Isaac. Malamig na sumabat si Eli. Sabihin mo, Gol, anong ginawa mo nang padalhan tayo ng nakakahiyang regalo? Nanigas si Gol. Sumigaw ang pinuno ng pamilya, naglalagablab ang mga mata. Naghasik sila ng gulo sa lupain ng Ashwa. Pero hinayaan mo silang makatakas at ngayon ay ipinagtatanggol mo pa. Hindi makapagsalita si Gol. Bukod sa paghusga sa pamangkin ko, ano pang ginawa mo? Tatanggalan mo siya ng pag-asa. Tumalim ang paningin ni Eli. Kahit ang mga halimaw, pinoprotektahan ang kanilang mga anak. Pinoprotektahan ng pamilya Ashwa ang lahat ng sa atin. Lihim na nagdiwang si Isaac sa narinig. Patuloy ni Eli. Ang pinakamaliit sa atin ang nagtanggol sa dangal ng ating pamilya, hindi ba iyon isang kaluwalhatian? Napabagsak sa sahig si Gaul. Ang utos ay, Gideon, tipunin ang lahat. Umalingaunggaw ang boses ni Eli. Ibibigay natin ang basbas kay Isaac ngayon, isang matapang na deklarasyon. Lumipas ang ilang araw. Hinabol ni Reeliel ang kanyang ama. Ama, hindi ba't isang banal na espiritu lang ito? Anong ibig mong sabihin? Huminto si Eli. Hindi mo ba naunawaan? Kung gagamitin ng apoy o tubig ng templo, tiyak na mamatay ang bata. Sobrang lakas nito. Wawasakin nito ang sumpa, at ang bawat demonyong presensya, kaya hindi na siya matututo ng exorcism. Hanggang level 4 na lang siya. Papipiliin ko siya, apoy, tubig, o espiritu. Isang kamag-anak ang palihim ng umisi. Isa pala itong patibay. Tatlong nagliliwanag na orb ang lumutang sa harap ni Isaac. Pumili ka, seryosong utos ni Eli. Napigil ni Reli ang kanyang hininga. Apoy, tubig, at espiritu. Yung puti sana ang piliin niya. Nanahimik ang lahat ng iunat ng bata ang kamay niya. Ngunit laking gulat nila ang pulang apoy ang hinawakan nito. Masayang itinaas ni Isaac ang napanalunan. Lumingon ang mapang-asar na kamag-anak, huwag kang malungkot. Ang level 4 ay sapat na para mag-uwi ng karangalan sa pamilyang Ashwa. Ngunit isang nakakabulag na liwanag ang sumabog. Basag ang pulang orb sa kamay ni Isaac, at bumulwak ang rumaragasang banal na apoy. Ano ang nangyayari? Apoy ng templo? Sigaw ng mga matatanda. Mula sa nag-aapoy na impyerno, isang nakakatakot na figura ang unti-unting lumitaw. Nanlaki ang mga mata ni Reli. Imposible. Isang napakalakas na banal na espiritu. Kahit ang pinunong si Eli ay napaatras sa tindi ng puwersa. Ama. Natatarantang sigaw ni Gaul. Huwag kang magpanik, Gaul. Malamig na sagot ni Eli. Wala akong sinabing isa lang ang nakatago diyan. Ngumisi siya. Tubig ang sandigan ng Ashwa, pero ginamit niya ang apoy para tunawin ang ginto. Naglagay ako ng patibong, at tama ang kanyang pinili. Sumabog sa galit ang espiritong si Shali. Eli Ashwa, nasisiraan ka na ba? Ang lakas ng loob mong ipatawag ang isang hari. Napaluhod ang mga matatanda sa bigat ng kanyang aura. Bumaha ang nakakamatay na tensyon, sinundan ng nagngangalit na alon ng apoy na tumangay sa kanilang lahat palayo. Bumuo ng banal na kalasag. Desperadong sigaw ng mga nakatatanda. Ama, gusto mo bang sunugin ang ating buong lupain? Bulyaw ni Gaul sa gitna ng naglalagablab na apoy. Hindi ako ang nagpatawag sa kanya, kalmadong sagot ni Eli, sabay turo sa altar, ang batang iyan. Natigilan si Gaul. Nangingiti si Eli. Pinagpawisan naman ng malamig si Isaac. Mamatay yata ako rito. Naaalarma si Isaac habang mapagmataas na lumulutang ang espiritu sa itaas ng kaguluhan.
Gusto ko lang namang kumuha ng mid-tier na espiritu. Paano naging hari ang lumabas? Isang baliw na ideya ang pumasok sa isip niya. Paano kung gamitin ko ang lahat ng aking banal na kapangyarihan? Naramdaman ng anino sa tabi niya ang panganib. Apoy na kayang tapatan ang anumang mahika. Apoy na kayang gawing banal na enerhiya ang mana. Master, magagamit natin ito. Tama. Ngunit paano ko mapapasunod ang isang tulad niya? Isip ni Isaac kabang napahalukip-kip. Ang king tier na espiritu ay konektado sa kalangitan. Ang mismong bagay na gusto niyang iwasan. Iyan ang baliw na espiritu na itinakwil ng mga Diyos. Sigaw ng matanda. Hinimas ni Eli ang baba. Pinuna nila ang kulay ng buhok niya, tama ba? Napakababaw. Manahimik kayo, mga hamak na tao. Nagpakawala si Shali ng apoy sa matanda, saka hinarap si Eli. Hindi ako ang nagtawag sa iyo, sagot nito. Itinuro niya ang sanggol. Siya. Pilit nang umiti si Isaac. Nasisiraan na ba kayo? Umuungal na bulyaw ni Shali. Nagsakripisyo kayo ng sanggol para tawagin ako. Ganyan na ba kayo kadesperado para gamitin ang bata? Agad ikinampay ni Isaac ang matatabang kamay niya nagkunwaring inosenteng sanggol. Ngunit sa loob-loob niya, isang mapanganib na plano ang nabubuo. Malakas. At galit sa mga Diyos. Tiyak na aariin kita. Isip niya. Sige, susubukan ko, ungol ni Shali. Kung siya talaga ang nagpatawag sa akin, makakaya niya ang susunod na atake kong ito. Direktang bumulusok ang naglalakihang bola ng apoy sa sanggol. Isaac. Sigaw ni Eli, pilit inaabot ang bata. Tama, mamatay ka, malupit na ngisi ni Shali. Mas mabuting ako na ang tumapos sa'yo. Binalot ng makapal na usok ang paligid. Ngunit nang mahawi ito, nakaupo lang si Isaac at masayang naglalaro, walang galos. Ngayon, dapat kumbinsido ka na, seryosong wika ni Eli. Gumawa ka ng kontrata o harapin ang matinding parusa. Nagnalit ang mga ngipin ni Shali, naglalagablab ang gintong mga mata. Parusa. Susunugin ko ang lupang ito at kukunin ang kalayaan ko. Itinuro niya ang pinuno. Manood ka habang nagiging abo ang iyong kaharian, hangal na matanda. Biglang napatigil ang panlalait niya, hinawakan ni Isaac ang binti ng espiritu na biglang lumiit at naging kasing laki ng manika. Isaac, hindi pagkain iyan. Sigaw nila. Natatarantang lumapit si Eli at ang iba pa. Natigilan si Shali. Mga baliw kayo. Paano niyo pinalaki ang batang ito? Tili niya habang masayang kinakagat ni Isaac ang kanyang braso. Aatras muna ako ngayon, pero babawiin ko ang kahihiyang ito. Tatakas siya. Nagniningning na pula ang mga mata ni Isaac. Magkita na lang tayo mamaya, mga hangal. Sigaw ni Shali bago maglaho sa liwanag o sinubukang maglaho. Nabalo ng katahimikan ng silid. Inosenteng inungguya ni Isaac ang manikang espiritu habang bumubulong ang kanyang isipan. Sayang, hindi ba? Nagpanik si Shali. Hindi siya nakatakas. Iginapos siya ni Isaac gamit ang sumpa ng Skeleton King na parang kadena, pinipigilan ang mahika niya. Ano ang kapangyarihang ito? Iyak ng matanda. Demonyong enerhiya. Kasi nilunok niya ang daliri ng Skeleton King, kalmadong paliwanag ni Eli, binaliwala ang takot ng kanyang anak. Umungol sa sakit si Shali. Mahina siya sa sumpa. Nawawala ang kapangyarihan ko. Ama, pakiusap, itigil mo na ito. Pagmamakaawa ni Goal. Paumanhin, hindi maaari, sagot ni Eli, saka bumaling sa espiritu. Manatili ka sa apo ko, at linisin ang kanyang sumpa. Gawin mo iyan, at palalayain kita. Umayaw ka, at hahayaan kong kainin kanya ng buo. Mga baliw kayo, tili ni Shali. Pinutol na sana niya ang ugnayan sa pamilya ng santo, pero wala siyang pagpipilian. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Sige, gagamitin ko ang batang ito para sirain ang sumpa ng Skeleton King. Biglang hinigpitan ni Isaac ang yakap, umalingaw-ngaw ang boses niya sa isip nito. Sirain ang alin? Ulitin mo. Nanginginig si Shali. 4 na araw. Ikulong niyo ako kasama niya ng 4 na araw. Sayang, gusto ko sana ng mas matagal, ngisi ni Eli. Itinaas ni Eli ang boses. Buksan ang silangang kastilyo. Dalhin si Isaac at ang espiritu. Walang papasok hanggat hindi tapos ang paglilinis. Pero ama, ang silangan ay pigil ni Gaul. Sapat na. Pinatahimik ng malamig na titig ni Eli ang lahat. Masayang inungguya ni Isaac ang espiritu. Tuwang-tuwa siya. Ang kanyang kulungan ay katabilang ng pagkalaki-laking imbakan ng mana. Hindi nagtagal, matinding pagsabog ng itim na enerhiya ang yumanig sa silangan, nagbulungan ang mga utusan. Nawalan na ng pwesto ang batang si Master Isaac. Sumpain ba talaga siya? Kumalat ang balibalitang naging matanda na si Isaac, o isang kalansay na walang balat, mabilis na lumipas ang panahon sa gitna ng apoy, at nag-uumapaw na sumpa. Pagkatapos, muling sumabog ang matinding gulo. Tumakbo ang katiwala sa pasilyo, binaliwala ang tili ng mga maid, at padabog na binuksan ang pinto. Panginoong Isaac! Humahangos niyang sigaw. Ayos ka lang ba? Kalmadong nakaupo sa sahig si Isaac, kampanteng sumisipsip ng lollipop. Gaano ba kalakas ang sumpa na? Napakaliit mo pa rin, bulong ng manager. Lihim nang umiti si Isaac.
Sinadya niya ito, katawan ng sanggol ang perpektong sisidlan para humigop ng walang hanggang kapangyarihan. Ito lang ang paraan para maabot ang panibagong antas. Sa tabi niya, namimilipit si Shala. Kailangan kong linisin ang isinumpang batang ito. Pasinghal niyang bulong, habang puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Bakit mas malakas ang mana mo ngayon? Patapos na ako kahapon ah. Tili niya. Hindi matanggap ng kanyang isip kung bakit patuloy na umaapaw ang nakakakilabot na demonic energy mula sa bata. Lihim nang umisi si Isaac. Ang hindi nila alam, 10 na siyang taong palihim na humihigop ng mana mula sa mga core sa ilalim ng annex, mga hangal. Matapos ang isang dekada, sapat na ang kanyang nakolektang lakas. Bumagsak si Shala sa pagod, habang nagdiriwang ang madilim na presensya sa loob ni Isaac. Kahit walang formal na aral, gamit ko na ang level 6 na Holy Magic, pagmamalaki niya. Huwag mag-alala, Master, ulat ng manager. Kilos na rin ang Santo Papa. Nanlaki ang mga mata ni Isaac. Ang Santo Papa. Binuhat siya nito. Target nilang pulbusin ang 14 na alagad ng Skeleton King. Sa loob-loob ni Isaac, tila gumuho ang mundo. Nababaliw ba sila? Kailangan ko ang mga iyon. Walang kaalam-alam sa panik niya, inilapag siya ng manager sa kuna. Mga, isinumpang palpak, bulong niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa kabilang banda, masayang tiningnan ng isang maharlika ang kanyang anak. Magaling, Shuri, ang pinakabatang pari. Dadalo raw mismo ang prinsesa sa iyong seremonya. Wala po iyon, mapagkumbaba ngunit buong kumpiyansang sagot ni Shuri. Anak niyo po ako eh. Ngumiti ang ama, ngunit biglang nanigas ng maglaho si Shuri sa isang nakakapasong asul na liwanag. Ha? Shuri? Tili ni Shuri habang lumilipad sa ere at malakas na bumagsak sa sahig. Namutla siya sa takot nang makita ang isang pamilyar at nakakakilabot na bulto sa itaas. Hoy, Shuri, malamig at nagbabantang bati ni Isaac. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ka pa rin nagsasawa sa kasinungalingan? Akala mo ba malaking bagay ang makapasok sa akademya? Halimaw talaga, isip ni Shuri. Utang mo sa training ko ang mga nakamit mo, nakangising giit ni Isaac. Nagsumikap din naman ako ah. Madali ba sa tingin mo ang maging numero 1? Ganting sagot ni Shuri, bago nanlumo. Pero totoo, kung wala ang halimaw na ito, imposibleng maabot niya ang rurok. Dapat yata maghanda rin ako, bulong ni Isaac. Ipinaliwanag ni Shuri na magagamit lang ang Holy Magic pagkatapos ng ordinasyon. Tutulungan mo ako, Shuri, isang utos na walang atrasan. Nang maramdaman ang nakakamatay na aura, mabilis na tumayo ng diretsyo si Shuri. Paano ako makakatulong? Isang malademonyong ngiti ang sumilay kay Isaac. Ibigay mo lahat ng premyo mo. Lahat ng gintong nakuha mo, akin na. Demonyo talaga, isip ni Shuri. Niyakap niya si Isaac para lang maiba ang usapan. Teka, anong balita sa paglipol sa mga tauhan ng Skeleton King? Simula kasi ng insidente sa Holy Artifact Vault, hindi na sila sumusunod sa anumang utos. Naghihintay na lang silang mamatay, kaya pulbos na sila. Tumalikod si Isaac, buo ang desisyon. Wala nang ibang paraan. Gagawin ko na ito ngayong taon. Ang alin? Ang ordinasyon sa pagkapari. Wala ka nga sa akademya eh. Paano mo gagawin iyon? Matalim na tumitig si Isaac. Tinatawanan mo ba ako? Hindi. Natatarantang paliwanag ni Shuri. Pwede kang ma-ordain gamit ang recommendation letter, pero kailangan mo ng malaking pruweba. Dapat mong iligtas ang buhay ng isang sikat at makapangyarihang tao. Napagtanto ni Isaac na 1 buwan na lang ang natitira. Kinuwelyuhan niya si Shuri. Nandoon ang prinsesa, tama? Oo. Pero napakataas ng katayuan ng prinsesa, hindi ba? Isang malademonyong ngiti ang sumilay kay Isaac. May perpektong plano na siya. Samantala, sa training grounds ng Joshua Manor, nakahalukip-kip ang isang lalaking may pilak na buhok. Umalis na kayo, utos niya sa 2 bisita. Hindi pupunta ng kabisera si Isaac. Sir, kailangan niyang makadalo sa founding festival ngayong taon. Nagmamakaawang pakiusap ng guro. Doon ino-ordain ang lahat ng kandidato sa pagkasanto. Nanatiling malamig ang pinuno ng pamilya. Kahit 10 taon nagtago si Isaac, bukang bibig pa rin ng mga dugong bughaw ang himala niya 17 taon na ang nakararaan at sabik silang makita ang kanyang pagbabalik. Nagpupumilit ang guro. Pangarap ko sa buhay na turuan siya. Sumabay pa sa kaarawan ng prinsesa ang seremonya. Inilabas niya ang alas niya. Maging ang Santo Papa ay dadalo. Natigilan ang pinuno. Ang Santo Papa. Ang balitang mismong Santo Papa ang magbibigay ng titulong bayani, isang matinding power-up at ginintuang pagkakataon. Gulat na gulat ang lalaki, sinubukan niyang magpalusot, wala pa sa tamang edad si Isaac para ma-ordain. Ano namang laban ng edad sa mukha ng purong talento? Ganting banat ng guro. Dahil sa kakulitan nito, napabuntong hininga ang pinuno. Sige, gawin niyo ang gusto niyo. Nagdiwang ang guro, ngunit isang makahulugang ngisi ang sumilay sa pinuno. Pero panagutan mo ang mga binitawan mong salita. Samantala, nakaupo si Isaac na parang hari sa kandungan ng laspag na si Shuri. Bumalik ang alaala ng pagsabog ng mansyon. Isang estranghero ang nanonood sa naglalagablab na apoy mula sa malayo.
Nandoon pala, bulong niya. Natukoy niya ang nakapangingilabot, nakapangyarihang pinakawalan. Isang king-tier magic-resistant Holy Spirit, ang mismong nilalang na nabigong maging hari dahil sa sira nitong pag-iisip. Isang madilim na plano ang nabuo. Kumukolekta ang papal family ng mga banal na espiritu. Kapag nanakaw niya ito, sigurado na ang kanyang pwesto. May alas siyang nakahanda, isang halamang kayang patayin ang holy power. Pipigilan niya si Isaac, papalabasin ang demonic energy ng Skeleton King, at aagawin ang lahat ng biyaya. Ito ang kwarto, Professor. Bumukas ang pinto, at pumasok ang mga panauhin. Sa wakas, nakita na namin si Young Master Isaac. Hindi siya nagbago makalipas ang 10 taon. Tumingala ang mga inosenteng pulang mata ni Isaac. Lihim siyang ngumisi. Maligayang pagdating, mga recommendation letter ko. Napahawak ang mga guro sa kanilang dibdib sa kilig. Tanging ang pinuno lang ang walang reaksyon, at matalim na tiningnan ang bata. Ang lakas ng loob mong akitin ako, tusong bata. Oras na para kumilos ni Isaac. Inilipat niya ang holy power sa lalaking may buhat sa kanya para gisingin ang Skeleton King. Sige na, mawalan ka ng kontrol. Katahimikan. Walang nangyari. Kinuskos ni Isaac ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki, nagmamaang-maangan habang unti-unting kinakabahan. Bakit walang reaksyon? Sapat na kapangyarihan ang nilabas ko. Nayamot ang fire spirit sa kanyang ulo. Hoy bata, patayin mo na lang kaya ang paring yan. Ngumiti ng tagumpay ang lalaki, isang king-tier spirit, ito na ang pagkakataon niya. Hinawakan niya ang panyong naglalabas ng madilim na aura sa kanyang bulsa. Inosenteng inabot ni Isaac ang pamunas ng pawis, at nanigas ng maamoy ito. Huwag mong sabihin. Nahulog siya sa isang bitag. Walang ano-ano'y matinding inubo ang fire spirit. Napahawak ito sa leeg habang nagwawala ang banal nitong enerhiya. Isang madilim na kapangyarihan ang sumabog. Wala sa sariling tumili si Shala. Wala na sa kontrol. Mag-ingat kayo, Professor. Dinurog ng mastermind ang isang magic ring. Ngayon na ang tamang oras. Isang bolang apoy ang nabuo sa palad niya, ang severe pain spell. Ibinato niya ang mapanirang atake sa espiritu. Nagkunwaring pinipigilan niya ito. Tumili sa sakit si Shala nang balutin siya ng apoy, ngunit lihim na ngumiti si Isaac. Sa tingin mo ba gagana iyan? Nagmamadaling pumasok ang butler at manager. Isaac, young master, nagtipon na po ang mga manonood. Tama na ito. Tiningnan ni Isaac ang energy orb sa palad niya, at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang nakakakilabot na itim na enerhiya ay hinigop sa kuna. Gumuho ang paligid sa matinding takot, anong nangyayari? Hinihigop mismo ni Batang Master Isaac ang sumpa. Nagmulat siya ng pulang mga mata at pumitik. Naglaho ang masamang enerhiya. Sumenya siya sa espiritu. Tumigil ka na rin. Isang asul at sagradong kapangyarihan ang yumakap at pumatay sa nagwawalang apoy. Sagradong asul. Diyos ko. Napasinghap ang lahat. Kalmadong lumutang si Shylock sa ere. Nanlaki ang kanyang mga mata sa natitipong kapangyarihan na pumigil sa kanya. Nagdiwang ang mga guro. Kinontrol niya ang hari ng kalansay. Nanginginig na tumitig ang mayordomo sa batang amo niya. Lumuha ang matanda. Isang himala. Nagsalita ka na, Isaac. Sa kabilang banda, lihim na nainis si Kim Isaac, nakakabanas talaga. Iyon pa talaga ang napansin. Nagdiwang sila ng walang kaalam-alam sa plano niya. Bumagsak ang tagamasid. Paanong nangyari ang kahibangang ito? Lumutang si Shylock at puno ng pang-aasar. Iyan din ang tanong ko. Nag-alab ang tingin niya. Sino ang utak nito? Utak? Nagkakamali po kayo. Gusto ko lang makita si Batang Master. Sa suot na panlaban sa apoy, pumitik si Shylock. Ulitin mo nga. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Puputulin na ng mga espiritu ang ugnayan sa inyo, ngumisi siya. Pangit lang talaga ang pagmumukha mo. Nataranta ang lalaki. Paanong masisira ang banal na kasunduan? Walang kwenta yan. Sa pagngiti ni Isaac, tuluyang dinurog ni Shylock ang tagamasid. Lumayas ka. Nilapitan niya si Isaac. Niligtas mo ako at kinontrol ang enerhiya ng kalansay. Babayaran ko ito. Nahulog na si Shylock sa patibong. Tumango ang mga guro. Kailangan natin itong iulat sa punong simbahan. Nagtagumpay ang plano. Hindi maitago ni Isaac ang kanyang nakakakilabot na ngisi. Pagdating ni Reli sa opisina, ibinalita ni Elihua na pumasa si Isaac sa ordinasyon dahil ba iniligtas niya ang mga investigador. Tanong ni Reli. Hindi, kundi dahil may hari siyang espiritu. Nagtaas ng papel si Eli. Sinubok ko ang katalinuhan ni Isaac. Naperpekto niya ang 1,600 tanong. Natameme si Reli. Bukod sa napakasamang ugali, buntong hininga niya. Walang kahinaan ang bata. Kailangan lang natin tingnan ang pagsusulit sa pagkatao. Yung nagtutulak ng katotohanan, binasa ni Reli, pamilya, sakupin. Akin ito. Natawa sila, ngunit napawi ito sa ikalawang sagot. Ambisyon, pugutan ng mga Diyos. Nilamukot ni Reli ang papel. Layunin, wasakin ang bansang ito. Lumalim ang boses ni Eli. Tayo lang nakakaalam nito.
Kapag ginawa niya ito ulit, bibitayin siya. Hinampas ni Ellie ang mesa, tanggapin ang ordinasyon para sa kanya. Huwag palabasin ng bahay si Isaac. Unahin natin ang pag-aaral niya. Hawak na ni Isaac ang kanyang bagahe. Bumulong ang isang anino, Master, desidido na ba kayo? Siyempre. Ngumisi ang bata at binuhat ang yaman niya. Oras na para maglayas. Sa maharlikang akademya ng Roma, kumalat agad ang usapan sa sagradong mahika. Oordenan daw ang isang 10 taong gulang. Ngumisi si Nigel, ang mapulang buhok. Sino ba siya sa akala niya? Isang paslit na halos hindi makalakad. Humarap siya sa klase. Hindi siya tumatangkad. Sinumpa kasi ng hari ng kalansay. Hindi ba, Shuri? Nanatiling tahimik ang blondeng si Shuri. Pang-seremonya lang yan, awat ng isang estudyante. Nakahinga ng maluwag ang kaibigan niya, pero lihim na nagmura. Nakakabwisit na hayop ito. Ngumisi ulit si Nigel. Sarap siguro manirahan sa pamilya ni Santa Tess, kahit walang kwentang paslit nagiging pari. Lihim na nanggigil at napahampas sa mesa ang kanyang kaibigan. Wala siyang tigil. Isang malamig na boses ang bumasag sa usapan. Minamaliit mo ang mga pari ng simbahan, Nigel. Lumabas ang nakangising si Kina mula sa anino. Higit sa lahat, ang mismong ama mo na si Duque Rion ang tumanggap ng nominasyon ni Isaac. Napakatanga mo naman para insultuhin ang sariling dugo. Napalingon si Nigel. Manahimik ka. Hindi ka man lang isang estudyante. Anong karapatan mong gumawa ng gulo rito? Imbitado ako bilang guro niyo sa sagradong mahika, kalmadong sagot ni Kina. Nanigas si Nigel sa takot. Binalingan ni Kina ng pansin si Shuri. Nag-aalala din ako sa iyo, Shuri. Dahil isinumpa si Isaac at walang kakayahan, umasa na lang tayo na tatagal ang pamilyang Eshua hanggang maging pinuno ka. Natameme si Shuri. Nagpupuyos ang damdamin niyang ginagawa lamang siyang utusan. Ngumiti si Kina at pinigilan ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Wala akong paki sa tulong mo. Umungol si Shuri at lumabas. Atupagin mo buhay mo. Sa mamahaling dormitoryo, pabalya niyang inihagis ang isang libro sa sahig. Mga hinayupak, ang lakas nilang manginsulto. Naglakad-lakad siya sa kwarto. Binaliwala ng pamilya ang ordinasyon ko dahil lang sa naglayas na walang kwentang paslit yon. Napasabunot siya sa sarili. Sana makalbo siya tulad ng kalansay na hari. Mula sa isang bagahe, lumabas ang isang maliit na bulto. Anong sabi mo? Nagulat si Shuri. Pagkakalbo, gusto mo bang mamatay? Nagpunta ako rito para sa ordinasyon, paliwanag ni Isaac. Ayaw akong payagan ni Tiyuhin, kaya naglayas ako. Hinawakan niya ang isang kakaibang bagay, nag-iba ang kanyang tingin. Isantabi natin iyan. Hahayaan mo lang ba na tawagin kang utusan ng mga basurang iyon? Pilit na nagsalita si Shuri. Manahimik ka. Isang kakaibang kapangyarihan ang nagpabagsak kay Shuri. Walang awang umulan ang mga suntok at sipa ni Isaac. Ang kapal ng mukha niyang bastusin ang pamilyang Eshua. Akin ang Eshua. Ako lang ang may karapatang durugin at insultuhin sila. Nakatungtong sa bugbog niyang pinsan, idineklara ni Isaac, tandaan mo. Ako ang mag-aabo sa Eshua. Napaungol si Shuri sa sahig. Panginoon, iligtas niyo ang demonyong ito. Huwag kang maarte. Utos ni Isaac sabay baba. Tumayo ka't ituro ang daan, haharapin natin ang mga basurang ng insulto sayo. Pasuray-suray na sumunod si Shuri sa marangyang kainan. Kumuha agad ng atensyon ang paslit. Wow, komento ng babaeng may pulang buhok. Napakaganda ng buhok niya. Pilyong ngumiti si Isaac at biglang sumigaw. Sinong tarantado ang lumapastangan sa Eshua? Lumingon ang babae. Nanigas si Shuri sa takot. Si Naki Sephidian, kapatid ni Nigel. Balot siya ng kaba. Kailangan ko siyang pigilan bago sumausaw ang mga investigador. Bang, huli na ang lahat. Nakatayo na si Isaac sa mesa ni Naki. Hoy, pula. Dinuro niya ito. Inapi mo si Kim Shuri, hindi ba? Hindi ko inapi si Shuri, kalmadong sagot ni Naki, kundi si Nigel. Ngumisi si Isaac. Ganoon ba, inamin mo rin? Napasabunot si Shuri sa kawalan ng pag-asa. Biglang bumulong ang anino, Master, may pamilyar na enerhiya ang babaeng ito. Isang napakalakas na aura ang sumabog. Ramdam kay Naki ang nakakapanindig balahibong aura ng isang kataas-taasang Diyos. Sa gitna ng tensyon, isang boses ang umalingaunggaw. Ikaw pala ang sikat na si Isaac. Ngumisi ng nakakainsulto si Naki Sifit, hinamak ang isinumpang bata at ang anak ng papa. Mayabang niyang sinabing malapit nang mabura ang pamilya Eshua sa 5 dakilang pananampalataya. Tipikal na alta sosyedad, isip ni Kim Isaac. Biglang sumingit ang namumutlang si Shuri Eshua. Isaac, iwasan mo ang pamilyang may pulang buhok. Umuwi na tayo. Inis siyang itinaboy ng blonding bata. Manahimik ka. Kailangan kong maordinahan. Hindi mangyayari yan, malamig na sagot ni Naki. Hihilingin ni Nigel sa banal na sede na ipawalang bisa iyan. Nagnitngit si Shuri, palihim na isinumpa ang kapatid ni Naki. Ugali mo pa lang, sapat na para matanggal ka, di ni Naki. Sa likod niya, bumulong ang nakapulang bantay. Binibini, tatawag ba ako ng inquisitor? Huwag. Sumigaw sa takot si Shuri.
70% ng mga inquisitor ay mula sa pamilyang iyan. Sa kaba, hinila niya si Kim Isaac. Isaac, alis na tayo. Biglang isang nakakabinging tili ang bumasag sa lahat. Isang dambuhalang paa na nababalot ng itim at lilang demonic aura ang yumanig sa sahig. Lumitaw ang isang halimaw. Isang demon beast. Sa gitna ng gulo, ngumisi si Kim Isaac. Heto na ang alas ko. Nanigas si Naki. Sumugod ang kanyang bantay. Binibini, dapa. Isang malupit na sampal mula sa halimaw ang nagpalipad sa bantay. Umatungal ang dambuhala. Lumundag ito para sugurin si Naki. Napakabilis, nanlaki ang kanyang mata sa takot. Itinaas ni Kim Isaac ang isang laruan. Hoy, Tilda. Hinto. Tumigil ang halimaw sa harap ni Naki at inagaw ang laruan. Tumakbo ito sa amo at masayang dinilaan ang kanyang mukha. Chick. Ang tagal mo naman, reklamo ni Isaac. Umungol ang halimaw, naglalabas ng nakakapanindig balahibong presensya. Halimaw ka. Tili ni Naki, napahagulgol si Shuri. Malamig na kuminang ang pulang mata ni Kim Isaac. Layas. Ang mabangis na halimaw ay kumawag ang buntot at tumakbo parang aso. Tuluyang naglaho. Isang anino ang bumulong kay Isaac. Iba ka talaga, Panginoon. Nagtawag ng Demon Beast para lang magpanggap na pinaalis ito. Pumasok ang mga white-armored inquisitor. Nasaan ang halimaw? Itinuro ito ni Naki at agad inutos ng pinuno ang pagtugis. Lumapit ang isang inquisitor. Binibini, ayos lang ba kayo? Tulala si Shuri. Inquisitor. Binuhat niya si Kim Isaac at pilit na tumawa. Mauna na kami. Tigil. Walang aalis hanggat hindi tapos ang investigasyon. Patay tayo, isip ni Shuri. Naku, wala kaming alam. Huminto siya. Sumigaw si Naki at itinuro ang bata. Niligtas niya ako. Blangkong tiningnan ni Kim Isaac ang mabilis na pagbaliktad ng ugali nito na daig pa ang ipo-ipo. Lumapit si Naki. Isaac, tama? Namula siya. Masyadong masakit ang mga salita ko. Patawad. Sabay bawi, pero hindi ibig sabihin na nagpapasalamat ako. Pinagpawisan si Shuri. Anong problema ng babaeng ito? Nagbulungan ang mga tao tungkol sa parangal ng bata, napagtanto ng isang bantay na totoo nga ang usap-usapan sa kanyang lakas. Sa di kalayuan, inisip ni Prinsesa Charlotte Alexela ng Holy Kingdom kung ito ang sanggol na tinukoy ng kanyang kapatid. Samantala, sa mansyon ng Eshua, umalingaw ang boses mula sa communication orb. Bakit ka tumatanggi, Blue Cardinal? Hindi ba maganda para sa apo mong maordinahan? Pinutol siya ni Eli Eshua. Lumayas ka. Wala akong pakialam dyan. Dito mag-aaral ang apo ko sa mansyon hanggang sa tamang edad niya. Nagnitnit ang mga ngipin ni Eli sa naging babala. Na masisira ang ugali ng bata. Iyan nga mismo ang problema. Nagbago ng tono ang boses sa orb. Siguro ay narinig mo na. May sanggol na platinum ang buhok na pagala-gala sa akademya. Nanigas si Eli. Isaac. Sigaw niya sa balkonahe. Relly. Napatalon si Relly. Opo, ama. Lumabas si Eli, hinablot ang anak at nagutos. Pupunta tayo sa kabisera ngayon din. Nalito si Relly, pero isang linggo ang biyahe roon. Tiningnan ni Eli ang relos niya. Mayroon tayong 23 oras at 48 minuto. Umungol ang Blue Cardinal na may matinding determinasyon. Tatakbo tayo. Kinabukasan sa akademya, kinalampag ni Shuri ang pinto. Hoy, Isaac, anong ginagawa mo? Sumandal siya sa kahoy, nawawalan ng pag-asa. Bakit ba gusto ng batang iyan ang damit ng pari? Lumabas ka na. Nasa loob na ang lahat. Pagtatawanan tayo. Napausdo si Shuri sa sahig dahil sa labis na kaba. Tapos na ako. Parang awa mo na, umuwi na tayo. Lumingon siya, nakadikit ang mga kamay. Nagmamakaawa ako. Namutla sa takot si Shuri. Ngumisi ng nakakaloko si Kim Isaac. Tara na. Ang piging ng ordinasyon ay napakatahimik. Nakaupo ang lahat, nagbubulungan, nang may nag-utos na tumayo ang lahat. Napatalon si Shuri. Mabibigat na yabag ang naghudyat sa pagdating ng 5 patriarch. Inayos ni Gaul Eshua, ang susunod na tagapagmana, ang kanyang kwelyo. Ako ang susunod na patriarch. Blue Cardinal. Biglang humahangos na pumasok si Cardinal Eli Eshua. Hindi pa ako huli, tama? Hinablot niya si Gaul. Nakita mo ba si Isaac? Kumurap si Gaul. Nasa bahay siya dapat ah. Humihingal si Relly. Huli na tayo. Kasama yata ni Shuri si Isaac. Dumating na ang kaniyang kabanalan, ang Papa, anunsyo ng tagapagsalita, pumasok si Papa Julio Barriot. Naglalabas ng absolutong kapangyarihan. Tinaas niya ang kamay para basbasan ang hela. Pagkaupo ng Papa, napansin ng silver-haired na patriarch, wala pa rin si Isaac. Nagsimula ang seremonya. Humawak sa baso si Shuri, dapat akong makahinga ng maluwag. Nang biglang tinawag ang pangalang Isaac Eshua. Kumunot ang noo ni Eli. Bakit nila siya tinatawag? Wala nga siya rito. Narito. Naibuga ni Eli ang kanyang alak. Nanlaki ang mata ni Nagol at Relly. Lumabas ang gwapong binata na si Kim Isaac nang nakangiti. Titig na titig si Shuri. Isaac.
Gumapang ang gulat sa paligid. Nadurog ni Ellie ang baso. Napatalon ang isang patriarch. Anong kabaliwan nito? Humakbang ka, Isaac. Patuloy ng tagapagsalita. Kumpiyansang naglakad ang binata paharap. Tumakbo si Rayleigh sa kanilang mesa, umiiyak sa tuwa. Isaac, kailan ka pa lumaking ganito? Suot mo pa ang ginawa kong damit. Sumabog ang mga bulungan. Hindi ba sanggol siya? Nawala na ba ang sumpa? Binaliwala ito ni Kim Isak, nagbigay ng isang misteryosong ngiti. Nadurog ng red-haired na patriarch ang upuan. Skeleton King, anong ginawa mo kay Isaac? Umungal si Ellie, natatakot na kinokontrol ang apo. Hindi ganyan ngumiti ang anak ko. Nag-isip ang isang silver-haired na kandidato. Nawala na kaya ang sumpa ng pamilya Eshwa? Naisip niyang isa itong malaking biyaya. Narating ni Kimisak ang trono ni Papa Julio Barriot. Tahimik niyang sinuri ang lalaki, ito ba ang Papa? Ang enerhiyang lumalabas sa kanya ay tila isang dambuhalang halimaw. Isang baliw na ideya ang dumaan kay Kimisak. Putulin ko na kaya ang ulo niya ngayon, nanginginig sa takot sina Ellie at Rayleigh. Nagpanik si Ellie. Pipigilan ko siya. Itinulak niya ang pulang patriarch at gumawa ng gulo. Oops! Nadulas ang kamay ko, napatalon ang isa pa. Ah, isang ipis? Gulat na tumitig ang brown na patriarch. Nababaliw ka na ba? Kasing laki iyon ng ulo ko, giit nito. Tahimik, utos ng pari para ibalik ang kaayusan. Ang susunod ay si Shuri Eshwa. Humakbang ka paharap, Yisak. Naiinis siyang napakamot ng ulo. Mula sa trono, tahimik na nagmasid si Pope Julio Barret. Inihayag ng pari ang susunod na yugto. Ang pagharap sa mga Diyos. Sa balkonahe, bakas ang pagmamalaki ni Gol Ashua sa kanyang anak. Paglabas ng banal na kopa, bumigat ang tensyon. Lilitaw ang asul na Diyos, bulong ni Ellie. Mahigpit ang hawak ni Rayleigh. Kahit anong mangyari, hindi ito isang masamang Diyos, hindi ba? Dudurugin natin iyon, babala niya. Nanginig si Rayleigh nang kwelyuhan siya ng ama. Dudurugin ang alin? Isaac. Pinagmasdan ni Ellie si Shuri. Ang kopa. Bakit papatayin ang bata? Sa bulwagan, pumatak ang dugo ni Shuri, nahalukay ang tubig at sumabog ang asul na aura. Nilamon siya ng nakakabulag na liwanag. Isang asul na Diyos ang bumaba para sa anak ko. Sigaw ni Gaul Ashwa. Tahimik na nagmasid si Isaac. Diyos ng liwanag ang sinasamba ng pamilya Joshua, isang walang kwentang Diyos ng kabutihan. Itinaas niya ang duguan niyang daliri. Para sa akin, istorbo lang ang sinumang Diyos. Hinayaan niyang tumulo ang dugo, nanigas ang pari. Biglang umitim ang tubig sa kopa. Sumabog ang demonyong enerhiya mula sa kopa. Natigilan si Rayleigh at Ellie, isang dambuhalang kalansay ang unti-unting lumitaw mula sa makapal na usok. Ang Skeleton King. Sigaw ni Ellie. Binalot ng kamatayan ang buong bulwagan. Bumagsak si Ellie, nagliliyab sa pula ang mga mata. Walang emosyong tumitig si Isaac. Umatungal si Ellie, nag-iipon ng asul na enerhiya. Mamamatay ka. Sumugod siya. Ngunit mabilis ang Skeleton King. Umigkas ang mga kadena at ginapos si Isaac. Umalingaw-ngaw ang madilim na boses. Matagal ko nang hinihintay ang santong ito. Dudurugin ko ang banal na bansang ito. Simula sa kanya. Nakagapos sa kadena, nagtaka si Isaac. Anong problema nito? Sumigaw ang anino sa isip niya. Kamukhang kamukha ko siya noon. Nakakadiri. Sino ang pekeng ito? Nanlilisik ang mga mata nito. Mas palpak pa ang master ko dito. Sabay na umatake ang pari at ang Red Patriarch. Sumabog ang dilaw at pulang mahika sa kalaban. Sinalag ni Ellie ang shockwave. Lumayo kayo. Nagliyab ang mata niya habang bumubuo ng asul na enerhiya. Isang dambuhalang ahas ng banal na enerhiya ang sumagpang sa Skeleton King, ngunit nanatiling kalmado ang hari sa harap ng atake. Patriarch ng Blue Clan, limitado ka ng isang sumpa. Manahimik ka. Sa isang sulok, napabuntong hininga ang Silver Patriarch. Ayoko talaga sanang makialam dito. Baka gumuho ang gusali. Biglang nagliyab sa pula ang mata niya. Pero masyado kang madaldal. Umatungal siya, sabay labas ng nakakatakot na asul na enerhiya. Ngumiti lang ng nakakakilabot ang Skeleton King. Hinablot niya si Kim Isaac bilang panangga, gusto niyo bang makitang mamatay ang munting santong ito? Sumigaw si Kim Isaac. Iyan nga ang tinatanong ko. Tumili ang lahat ng umatake ang ahas. Hawak ang apo mo. Pero malupit lang nang ngumiti si Ellie. Hindi mamatay ang isang santo dyan. Hinigop ng ipo-ipo si Kim Isaac. Mamatay na ako. Isang malakas na pagsabog ng asul na liwanag ang lumamon sa kanila. Nagtakip ng ulo si Gol Ashua habang nilalamon ang hari ng enerhiya. Gumuho ang buong santuwaryo. Tinitigan ni Gol ang gitna ng usok. Tinamaan ba siya? Napasinghap ang isang maharlika. Diyos ko, nagbalik ang Skeleton King. 70 taon na simula nang isumpa niya ang pamilya Joshua. Hindi. Isang seryosong boses ang umalingaw-ngaw. Galit na umungol si Kim Isaac, madumi pero buhay. Isang peke ang gagong iyon. Nagulat si Ellie Ashua. Isaac, ayos ka lang ba? Nagtaka si Shuri sa bata. Hindi ba tinawag siyang santo ng hari?
Lumuhod ang patriarch para pakalmahin si Shuri. Akala ng lahat ay patay na ang kalaban. Tumingala si Kim Isaak, matalim ang paningin. Imposibleng patay na iyon, seryoso niyang sabi. Isa lang itong ilusyon. Lumitaw ang anino sa likod niya. Isang shadow clone. Nararamdaman mo ba? Naikuyom ni Kim Isaak ang kamao. Ginamit nito ang mana ko. Nahulog ba ang mana core ko? Ngumiti siya ng nakakakilabot. Kung nasa peking iyon, mas maganda. Kailangan ko lang siyang patayin para mabawi ito. Napaisip si Eli Ashua sa laban niya sa Skeleton King noon. Sa gilid, tahimik na nagmamasid si Pope Julio Barret. Kung hindi ako umatake, papatayin din niya si Isaac. Sa alaala, pinapatahan ng Pope ang umiiyak na si Shuri Ashua. Pero bakit, hagulgol ng bata? Binalikan ng Pope ang alaala ng pinakadakilang Diyos ng pamilya nila sa 1,000 taon, ang Diyos na higit sa 5. Biglang nag-alab ang galit sa puso niya. Muntik na niyang piliin ang basag-ulong iyon mula sa pamilyang Joshua. Natapos ang alaala. Sa gitna ng mga guho, unti-unting lumapit si Eli Ashua kay Kim Isaak. Isaak, umuwi na tayo, sabi ni Eli sabay abot ng kamay. Ngunit bigla niyang hinawakan si Kim sa ulo, ngumingiti ng nakakakilabot. Tinalo ng apo ko ang sumpa. Ibibili ka ni Lolo ng kende, bulong ni Eli. Kinilabutan si Kim. Para siyang hihilahin sa katayan, Duke. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Humakbang ang lalaking may pilak na buhok. Sa tingin ko ay hindi pa dapat umuwi si Isaac. Niyanig ng madilim na enerhiya ang lupa. Umaatungal ang mga halimaw. Napalibutan na sila, may mga kailangan pa tayong ayusin dito, kalmadong sabi ni Eli Ashua. Nanlumo ang mga pari. Wala na tayong magagawa, Patriarch. Ngumisi si Kim Isaac. Hindi tayo dapat magmadali. Humakbang siya palapit sa gulat na binata, mayabang na tanga. Galit na ungol ng lalaki. Tinatawag mo ang sarili mong santo dahil lang lumaki ka. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na santo. Umikot ang banal na kapangyarihan sa kanyang palad. Purifikasyon. Binalot sila ng banal na liwanag, sinusunog ang mga halimaw, namangha ang Patriarch. 100 taon na simula nang makakita ako ng ganitong purong liwanag. Ngunit napakunot noo ang isang pari. Bakit spell ng paglilinis sa halip na atake? Hindi patay ang mga halimaw, nahilo lang. Naalala ni Kim Isaak ang gurong nagturo sa kanya. Walang ibang paraan. Kay Selich lang ako natuto ng banal na sining. Ngunit sa sandaling umabot sa level 6 ang purifikasyon, isang nakakakilabot na. Ngiti ang sumilay sa labi niya. May malawakan itong pinsala sa paglipas ng oras. Nagsisigaw ang mga demonyong halimaw. Ang lalaking may pilak na buhok ay humarang sa kanya. Tabi, hindi sila kaya ng sining mo. Kahit 100 taong talento ay hanggang level 5 lang. Wala kang laban sa akin, sigaw. Anya. Panoorin mo, ngunit naging alikabok ang banal na kapangyarihan sa kamay niya. Napangisi si Kim Isa. Ipokus mo ang atake sa iba't ibang bahagi. Ang lalaki ay inis na lumingon. Wala ka bang alam? May matinding regeneration ang mga halimaw na ito. Humalakhak lang si Isaac. Humalukip-kip siya at ngumisi. Bata, wala kang alam. Mga patibong lang iyan. Tiningnan niya ang mga guho. Nasaan ang core? Umagos ang asul na banal na enerhiya mula sa palad niya. Ayon. Natumbok na niya. Nakatitig sa isang umiilaw na insekto. Kumunot ang noo ng binatang may pilak na buhok. Isa lang itong hamak na insekto. Walang ano-ano'y walang awang tinuhog ito ni Isaac. Sumabog ang itim na aura at tumama sa binata, bumagsak siya. Ngumisi ng nakapangingilabot si Isaac hawak ang patay na insekto, unti-unti nitong lalasonin ang mga tao. Sabay-sabay ring bumagsak at nangisay ang ibang mga estudyante. Napasinghap ang binata nang maalala ang banta ng kalaban. Ang skeleton na iyon, gusto niyang wasakin ang banal na nasyon. Malisyosong ngumiti si Isaac. Sila pa naman ang kinabukasan ng nasyon. Sa gitna ng tarantang sigawan ng mga pari, kalmadong nanood si Isaac hanggang sa bumalot ang isang gintong mahika. Nanlaki ang kanyang mga mata. Teka, kung lilinisin mo silang lahat ng sabay-sabay, may naiwang itim na aura sa mga estudyante. Bumulong ang isang anino, Panginoon, ito na ang ating pagkakataon. Ngumisi si Isaac, napakagaling mo. Itinaas ni Pope Julio Barret ang kanyang tungkod. Isang nakakapasong liwanag ang bumalot sa buong silid upang sipsipin ang lason. Naiwang tulala sina Isaac at ang binata. Ngumiti ng may kabaitan ng Pope, wala na kayong dapat ipag-alala sa lason. Mga walang kwentang matatanda, bulong ni Isaac dahil sira na ang kanyang plano. Nayanig ang sahig sa isang mabigat na yabag. Lumitaw ang isang dambuhalang demonyong lobo. Lumalaban kayo sa dakilang hari. Umungal ito. Mga desperado. Isasama ko kayo sa hukay. Kuminang ang pulang mata ni Isaac. Isang hindi nakikitang puwersa ang buong lakas na tumama sa halimaw, ang kapangyarihang ito, singhap ng lobo. Habang tumatalsik, narinig nito ang mapanghamak na boses ni Isaac. Akala mo naman kung sinong magaling. Habang naglilinis, hindi maalis ang tingin ng binata kay Isaac. Naitaboy nito ang isang demonyo sa isang tingin lang, naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Imposible ito.
Hinawakan niya ang isang dumadaang estudyante. Ang abilidad na iyon, tanging ang Pope lang ang makakagawa nun. Samantala, kumalat ang balita tungkol sa Skeleton King, kaya nagkagulo ang lahat. Sa pagpupulong ng mataas na konseho, inanunsyo ni Pope Julio na may problema sa lalagyan ng banal na tubig. Inimbestigahan na namin ito. Dahil ba ito sa mga dayuhan? Tanong ng isang patriarka. Bahagya lang. Nabunyag na ang katotohanan. Humihina na ang proteksyon ng banal na dragon sa mansyon ng mga Joshua. Kalmadong binasa ni Isaac ang dokumento. Pinahina ng pagsalakay ang harang. Dahil konektado ang dragon sa mga maharlika, walang kasalanan ang simbahan, matalino. Napakagaling namang magbasa ng aking apo, isang nagulat na boses ang umalingaw-ngaw. Pumalakpak ng peke ang kanyang tiyuhin. Binabati kita sa iyong ordinasyon, pamangkin. Ngumiti si Ray. Diretso na kung magsalita ang ating Isaac. Sa wakas, mababasa na niya ang isinumpang sulat ng Skeleton King. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang seryosong si Blue Cardinal Ellie. Mabuti at nandito kayong dalawa, Isaac, maaari mo ba muna kaming iwan para makapag-usap ng sarilinan? Pagkaalis ni Isaac, hindi na nag-aksaya ng oras si Ellie. Divine Art Level 3, Absolute Soundproofing. Binalot ng katahimikan ang silid. Nagtanong si Ray, kailangan ba talaga ng harang sa tunog? Bakas din ang pagkalito kay Gol. Tungkol ito kay Isaac, seryosong sabi ni Ellie. Sa tingin ko, isang masamang Diyos ang pumili sa kanya noong ordinasyon. Nanatili ang mabigat na tensyon sa ere. Malinaw na hindi iyon ordinaryong pagtawag, hindi pa kailanman lumitaw ang ganoong simbolo. Ibinaba niya ang kanyang boses. Tanging ang Pope at ang Kardinal ng Ginto ang nakakita, at tinangkas siyang patayin ng Pope. Maliban kung isa itong masamang Diyos, hinding-hindi niya gagawin iyon, bulong ni Gol. Kung hindi man iyon masamang Diyos. Napagtanto niya. Maaari kayang simbolo iyon ng gintong pananampalataya. Ang gintong pananampalataya. Sigaw ni Ray. Nahuhumaling sila sa kadalisayan, paliwanag ni Gaul. Hindi nila palalagpasin kung may pamilyang tatawag sa isa sa kanilang mga Diyos. Tumango si Ellie. Baka nga Diyos iyon na hindi pa nila kailanman napalabas. Siguradong ginawa iyon ni Isaac. Bulalas ni Ray. Imposible, walang ganang sagot ni Gaul, kaya nadismaya si Ray. Gamitin ang isang banal na relikya bilang pain kay Shuri, utos ni Ellie. Gaul, imbestigahan mo ang pamilya ng Pope. Kapag nagtagumpay kayo, gagantimpalaan si Shuri. At isa sa ilalim sa matinding pagbabantay si Isaac hanggang sa magsimula ang kanyang internship. Naikuyom ni Ellie ang kanyang kamao. Kung mabibigo si Isaac, uulitin ang pagsubok ng pananampalataya. Pumasok sa isip nila ang imahe ng isang nakakakilabot na Dark Priest. Pagtataksil, pagpapatapon. Kailangan nating pigilan iyon kahit anong mangyari. Madiing sabi ni Ellie. Malapit na kayong magsimula sa inyong internship. Walang tigil sa pagkukwento si Ray nang putulin siya ni Isaac, tama na. Parang serbisyo militar naman yan, isang kasamahan ang seryosong gumulong, galingan mo. Ang pagsusuring ito ang magdedetermina sa iyong kinabukasan. Ah, tama, walang ganang sagot ni Isaac. Masayang ngumiti si Gol. Interesado ka ba sa ritual ng sakripisyo? Lumitaw ang malademonyong ngiti kay Isaac. Sobra. Lalo na sa pagpuksa sa mga tauhan ng Skeleton King. Nakakatuwang makita na lumalago ang iyong pananampalataya. Hayaan mong ipaliwanag ko ang ritual. Nagsimulang magsalita ng mahaba si Gaul, lunod sa sariling teolohiya. Sobrang nabagot si Isaac. Mukha siyang tuwang-tuwa, isip niya. Bumulong siya sa demonyong katabi niya. Magsimula nang magdasal ang mga mahihinang Diyos na iyon, pagwawatak-watakin ko sila. Dahil maling-mali ang pagkakaintindi, tumawa si Gaul. Gusto mismong kumilos ni Isaac. Napakaganda ng iyong determinasyon. Ang grupong may pinakamataas na marka ang makakakuha ng karangalan sa pagpatay. Pagbutihin mo, Isaac. Pagkarinig sa salitang group project, nanigas at namutla sa takot si Isaac. Tinapik ni Gaul ang kanyang balikat. Naway makuha mo ang iyong inaasam. Opo. Tiyo, naninigas na sagot ni Isaac. Wala nang ibang paraan. Ngumiti siya ng maliwanag. Papatayin ko ang ibang grupo, tapos ililigtas ko ang aking mga tauhan. Nang makita ang inosenteng ngiti, nakahinga ng maluwag si Gaul. Paano magiging isang Dark Priest ang ganitong bata? Biglang may nagtanong. Nga pala, Isaac, anong Diyos ang lumapit sa iyo noong ordinasyon? Nanigas si Isaac. Ah, sa isip niya, sumigaw ang isang Dark Priest, kawasakan. Isang nakakadiring simbolo, sagot ni Isaac. Halos masuka ako. Namutla ang mga lalaki sa takot. Isang masamang Diyos, bulong ni Gaul. Mabilis silang bumawi, ayos lang yon. Ang pananampalataya ang mahalaga. Nagkibit balikat lang si Isaac, wala akong pakialam. Nang sabihin gusto siyang makita ng kardinal ng ginto. Kumunot ang noo niya. Anong kailangan ng lalaking yon? Isaac Joshua, tawag ni Ray, nakatitig sa matigas ang ulong bata. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Nakatayo doon si Kina Barrett, matalas ang mga mata. May sasabihin ako sa'yo. Tensyonadong nanood si Ray, at ang lalaking kulay kape ang buhok habang lumalapit si Kina. Isaac. Hinawakan ni Kina ang kamay ng bata at lumapit.
Akala ko wala kang silbi. Seryoso ako, Isaac. Nagnitngit ang mga ngipin ni Isaac. Hayop ka. Siraulo ka ba? Gusto mo ba ng away? Ngumiti si Kina. Narealize ko na 10 taon kang nagtago para mag-ensayo, upang mapanatiling dalisay ang iyong galing mula sa mga peste. Ang seremonya ng konsagrasyon ay nagpapatunay na mayroon kang kakaibang talento. Nanlaki ang mga mata ni Isaac. Nagsisimula na akong matakot. Baliw talaga ang isang ito. Inilahad ni Kina ang kanyang kamay. Mag-ensayo tayo sa ilalim ng aking lolo. Papasukin natin agad ang propesyonal na mundo. Kunin mo ang kamay ko, Isaac. Pupugutan natin ang Skeleton King sa harap ng lahat. At sabay nating pamumunuan ang imperyong ito. Naiwang tulala ang lalaking kulay kape ang buhok, bago bang estilo ng pambubuli ng pamilya ng Pope ito. Hindi, mukha siyang seryosong-seryoso. Nakakakilabot sa ganda ang mga kondisyon. Tinapik palayo ni Isaac ang kamay ni Kina. Lumayas ka sa paningin ko. Napakurap sa gulat si Kina, ngunit ngumisi lang ang lalaking kulay kape ang buhok. Tama iyan. Dati pa naman siyang baliw, sinubukan pang ipilit ni Kina ang alok, ngunit pinutol siya ni Isaac. Wala akong pakialam. Dinuro niya ang lalaking kulay kape ang buhok. Kung talagang gusto mo, kung may dadalhin ka, kunin mo na. Ibang antas ang kaharap mo. Tahimik na nagnitngit ang lalaking may kayumangging buhok, tuluyan nang naubos ang pasensya ni Ka. May pambihira kang talento. Sapat ang isang tingin mo para magpalayas ng demonyo. Isang anino ang nakakabahalang bumulong sa mismong tainga ni Isaac. Gusto lang nakawin ng unggas na to ang sikreto ko. Mas lalo tuloy akong tinamad. Walang awang itinulak ni Isaac si Ka. Lumayas ka sa paningin ko. Nakakasuka lang isipin ang mga turo ng Santo Papa. Nanigas si Ka. Sinasabi mo bang nakakadiri ang lolo ko para isuka mo siya? Siyempre naman. Gusto kong pugutan ng ulo ang lalaking yan ngayon din. Isang kamay ang biglang tumakip sa bibig ni Isaac. Yumanig ang paligid sa presensya niya. Abala ang apo ko. Isang makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw. Binuhat ng asul na kardinal, si Eli Ashwa, ang bata. Huwag na kayong lalapit sa kanya. Sigaw ni Kina habang kinakaladkad palayo si Isaac. Kapag sumama ka dyan, mahahawa ka sa pagiging basura niya. Unggol ni Eli habang humihigpit ang hawak. Naiwang nakatayo si Ka, tulalang nakatitig sa kawalan dahil sa gulat. Habang nakasampay sa balikat, isang lason ng paghihiganti ang nabuo sa puso ni Kim Isaac. Mga hayop kayo, dudurugin ko ang buong angkan nyo. Isang bagong pagsubok ang naghihintay. Ang pagsusulit na pentagonal, isang malupit na pagsubok na hawak ng 4 na dakilang kardinal, puti, ginto, asul, at itim. Buo ang loob ni Kim Isaac. Kailangan kong pumasa. Habang suot ang uniforme, nagtanong siya, nandito na ang mga kasamahan ko, tama. Mabilis niyang natanto ang laro pamilya ang batayan ng grupo. Isang patibong para mag-umpisa ng away. Sa mga angkan. Sa tabi, malakas na nagyayabang si Shuri Ashwa tungkol sa kanyang grupo. Ngumisi si Isaac habang tinutulak ang pinto. Tuturuan ko silang ng leksyon at ililigtas ko ang mga tauhan ko. Ngumisi siya nang may maramdaman, nandito siya. Ngunit isang boses ang umalingaw sa paligid. Talian ang hayop na yan. Agad pinalibutan si Isaac. Ikaw daw ang nambubuli kay Shuri. Ngumisi ang dalawang leader. Isipin mong isa lang itong masayang laro. Mamamatay ka kapag nagsumbong ka kay Shuri. Halo kip-kip lang si Isaac. Gulo ito. Isang binatilyo ang naglabas ng laruang pangsanggol habang nanunukso. Isipin mo na lang na salo-salo ito. Umalingaw ang mapang-asar na tawanan ng grupo. Sanggol pa raw siya, kaya totoo siguro. Bang! Isang malakas na hampas ng laruan ang bumayo sa mukha ng binatilyo. Nanlaki ang mata ng leader, nang dugo ang bumagsak ang kasamahan nito. Anong nangyayari? Baliw ang hayop na to. Kalmadong pinulot ni Isaac ang duguan na laruan. Ang mahalaga ay mas maging malapit tayo. Ngumisi siya ng parang demonyo, habang naglalabas ng itim na aura ang laruan, halikayo, at magpakalapit tayo sa isa't isa. Sa gitna ng mga sigaw, itinaas ni Isaac ang laruan na parang banal na sandata. Shuri! Hindi makapaniwala si Ashwa sa nakita niya. Nakaupo si Isaac sa ibabaw ng piramid ng mga tao. Isaac, nagtatanong lang ako, litong sabi ni Ashwa. Salo-salo ba ang tawag mo dito? Ang mga taong nadaganan ay umiyak sa hirap, Shuri, iligtas mo kami. Nakababata mong kapatid yan. Namula si Shuri, at nauutal na nagsalita. Salamat sa paglalaro kasama ng kapatid ko. Bago siya sumigaw sa sobrang inis. Ano bang iniisip mo? Pagkakaisa ang kailangan dito. Pagkakaisa? Inosenteng tanong ni Isaac. Hindi mo ba nakikita ang piramid? Sapat na ebidensya yan. Sumuko lang sila dahil sa lakas mo, baliw ka. Sigaw ni Shuri. Binaliwala siya ni Isaac at may iniabot na papel. Kahit na. Tingnan mo ang listahang ito. Nanigas sa gulat si Shuri pagkabasa. Sila ang mga linta na pumepeste sa iyo, 7 taon na nilang inuubos ang yaman mo, malamig na paliwanag ni Isaac. Pumalag ang lalaking may ube na buhok. Walang yaman ang pamilya namin. Sigurado ka.
Putol ni Isaac, nagliliyab ang pulang mata. Buo pa ang buto mo. Sariwa pa ang laman loob mo. Ngumiti ng malamig si Isaac. Wala akong hinihinging espesyal. Mga basura. Gusto ko lang ng patas na palitan. Kaya siguraduhin yung magtatrabaho kayo ng tapat at may pagkakaisa. Ngumisi siya ng nakakatakot. Naiintindihan ba? Opo. Nanginginig na sagot mula sa ilalim. Mabuti. Tapos na ang salusalo. Nagtakbuhan ang mga siga na parang nabulabog na bubuyog. Hinabol si Isaac ng isang binata. Paano kung bumagsak tayo sa pagsusulit? Pagkakaisa ang unang batayan, huwag kang mag-alala, sagot ni Isaac. May plano ako. Sumunod ka sa akin. Padabog at masiglang binuksan ni Isaac ang malaking kabinet. Tingnan mo to. Sa loob, isang lalaki ang nakatali at busal ang bibig. Takot na takot, tada. Sigaw ni Isaac. Kinuwelyuhan ng binata si Isaac, baliw ka ba? Kasama natin siya. Anak siya ng tiyuhin natin. May hawak siyang sulat. Kalmadong sagot ni Isaac na parang walang nangyari. Umaalis na ako sa pagiging espiya. Nanigas silang lahat. Tinanggal ni Isaac ang busal, at napaluhod ang kasama nila sa traidor. Sinigel ito, hindi ba? Humagulgol ang bihag. Patawad. Wala akong magawa. Inutusan niya akong sirain ang grupo ni Ashwa gamit ang imposibleng mga hinihingi dahil alam niyang papayag si Shuri. At doon lumabas ang huling katotohanan. Inutusan kami ni Nigel na atakihin si Isaac. Nagliwanag sa nakamamatay na galit ang mga mata ni Isaac. Nigel Sefet. Hindi pa siya nakontento. Ngayon, tinatangkapan niyang patayin ang mga tauhan ko. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Makalipas ang ilang araw, isang sigaw ang umalingaunggaw sa isang marangyang mansyon. Hindi niyo na kaya? Bulyaw ni Nigel Sefet sa tauhan. Ano bang mahirap sa pagiging espiya? Bakit kayo sumusuko? May ginawa po kasing salo-salo. Nanginginig ang buong katawan ng tauhan. Hindi ko kinaya. Galit na nagkumpas ng kamay si Nigel. Walang kwenta. Lumayas ka sa harap ko. Isang babaeng tauhan ang lumapit. Huwag kang mag-alala. Ang grupo ni Ashwa ay may 3 miyembro na tapat sa atin. Kapag nag-traidor sila, babagsak ang buong grupo. Kinagat ni Nigel ang kanyang kuko. Pumipitik na ang ugat ko sa batang yan. Sana pinatay ko na siya. Mas lalong kumukulo ang dugo ni Nigel dahil mismong ama niya ay interesado rin kay Isaac. Imbitahan ko raw siya dito. Nakakatawa. Padabog at marahas na tumayo si Nigel. Tatabasin ko ang lahat ngayon. Mayabang siyang naglakad, siguradong masisipa na ang grupo ni Isaac. Nagtipon na ang mga kalahok sa loob ng pentagonal na lugar, habang walang kwentang nagsasalita ang tagapamahala tungkol sa samahan, napahikab lang si Isaac. Ngunit nang malaman niyang botohan ang unang batayan, nanigas siya. Humalukip-kip si Nigel. Napakasama ng patakaran. Kung may isang bumoto laban sa grupo, babagsak ang lahat. Perpekto na ang plano ni Nigel. Titiyakin ng mga espiya niya na babagsak ang berdeng grupo. Ngumisi si Nigel nang mapagtanto ni Isaac ang panghihimasok. Nagsalita na ang tagapamahala sa buong silid. Ipapaalam ko na ang resulta. Tumitig siya sa listahang hawak niya. Berdeng grupo. Mayabang na pahayag ni Nigel, mananatiling buo ang grupong ito. Inihayag ng tagapamahala, nakapasa kayo sa pagsusulit ng pagkakaisa. Lumingon si Isaac, na may matagumpay na ngiti. Isang nag-aalalang boses ang tumawag mula sa likod. Isaac, sandali lang. Humahangos na humabol ang kasamahan niya. Paano tayo nakapasang lahat? Natatandaan mo ba? Na gusto akong makita ng kardinal ng ginto. Tanong ni Isaac. Hiningian ko muna siya ng gintong pampalakas. Binigay niya, kaya ginamit ko yon para bilhin sila. Ang kasamahan ay nataranta. Binigay mo agad bago ang botohan. Huminto si Isaac at ngumiti ng nakakakilabot. Ayos lang. May tiwala ako sa mga kasama ko. Nakaramdam ng kakaibang sebuah harapan. Apa dia akhirnya jadi pendeta sungguhan? Tapi, jeritan putus asa menghancurkan harapan itu. Para perundung itu menggeliat kesakitan di lantai. Hei, kami udah ngelakuin semua yang kau minta. Mereka merangkak maju, memohon penawar racun. Isaac pura-pura polos. Penawar racun? Apaan tuh? Dia mengacungkan jempol. Aku percaya mereka nggak bakal mengkhianatiku. Itu tadi racun? Teman setimnya menangis putus asa. Aku ngasih mereka ramuan emas asli. Kok, jawab Isaac dengan santai. 93% tepung, sedikit obat pencahar, dan secuil debu emas. Waktunya mereka bayar karena udah meresyuri habis-habisan. Kumohon, kami kan udah lulus ujian, para perundung itu memohon. Oke, aku bakal nepatin janjiku. Di mana ya aku naruhnya? Isaac dengan riang mengangkat sebuah bungkusan. Ah, ketemu. Teman setimnya membeku kaget, bajingan gila ini. Itu kan popok bekas. Saat salah satu perundung merangkak ke arah bungkusan itu, Shuri Yeshua menjerit ngeri. Tiba-tiba, Nigel Sefit menendang pintu sampai terbuka. Kembalikan bawahan-bawahanku, bajingan. Aku nggak tahu gimana caramu menyogok mereka. Tapi para bawahannya malah berubah jadi iblis.
lalu menyerang mantan majikan mereka. Shuri buru-buru maju untuk menahan mereka. Ishak mengumpat karena rencananya diganggu. Ishak menatap rendah Nigel yang lagi syok berat. Ku dengar kau, bilang ke mereka kalau manusia bakal mencari kekuatan besar di saat-saat genting. Nigel menggertakkan giginya. Kau salah. Prioritas utama mereka adalah bertahan hidup. Enggak ada yang bisa menentang kematian. Ishak menyeringai, mata merahnya menyala. Nigel langsung keringat dingin. Enggak mungkin. Aura membunuh itu benar-benar mengintimidasinya. Apa itu benar-benar mata seorang manusia? Di tahta suci, seorang pendeta tingkat tinggi duduk di mejanya. Masuk. Nunggu 7 hari cuma buat ketemu seorang peserta magang itu benar-benar bikin emosi. Ajudannya masuk dengan gemetar. Yang mulia, Ishak menolak datang. Dia juga bilang, lain kali, kirimin sebongkah emas yang beneran gede. Kardinal Emas meledak marah, aura membunuh langsung memenuhi ruangan, bawa bajingan itu ke hadapanku. Sementara itu, Nigel Shepherd berjalan menyusuri lorong sambil mendidih kesal. Dia berhenti di depan sekelompok orang asing. Ngapain kalian keluyuran di sekitar asrama? Pemimpin kelompok itu menjawab dengan gugup, merutuki nasib sialnya karena harus berurusan dengan keluarga merah. Ishak tiba-tiba muncul, kenapa kalian telat? Aku butuh barang-barang ini buat pesta teh. Para pelayan itu buru-buru ikut main sandiwara, memberikan alasan dengan terbata-bata. Nigel mematung, sadar kalau dia terjebak lagi dalam tipuan Ishak. Saat para pelayan itu berbalik untuk pergi, Nigel melepaskan semburan api penyucian neraka, menelan salah satu dari mereka dalam jeritan putus asa. Berdiri di atas tubuh yang hangus itu, Nigel memelototi Ishak. Ada yang mau kuomongin sama kau? Nigel Shepherd mencibir, memancarkan aura kekuatan suci yang samar. Kau nggak mau nyoba ujian iman yang seru? Shuri Yeshua panik. Jangan. Dia bisa dibakar hidup-hidup. Paling parah, seluruh keluarganya bakal dimusnahkan. Nigel mengencangkan selempang merahnya. Aku punya benda praktis yang bakal bereaksi begitu kau menyentuhnya. Pakai ini. Tiba-tiba, suara dingin memotong dari dalam bayangan. Ishak Yeshua. Kardinal Barret melangkah maju, berdiri menjulang di depan Nigel. Aku nggak nyangka kau berani nolak panggilanku, cuma buat main-main. Wajah Kardinal Emas berkerut marah. Kau pikir aku ini lelucon? Dia mencengkeram kerah Nigel. Kau pikir aku ini orang bodoh? Nigel membeku. Kardinal Barret. Aku nggak nyangka orang dari keluarga merah berani menyentuh pelayan-pelayanku. Nigel berbalik menatap Kim Ishak. Sialan. Dia berkomplot sama Barret. Maafkan saya, Yang Mulia. Kim Ishak meletakkan tangan di dada, pura-pura sok suci. Seperti yang Anda lihat, Tuan Muda Nigel di sini, melarangku berurusan dengan keluarga emas. Makanya aku nggak bisa memenuhi panggilan Anda tepat waktu. Mulut Nigel menganga. Kapan aku pernah ngomong gitu? Dia langsung kelabakan mencoba menyelamatkan situasi. Terus kenapa juga seorang kardinal manggil anak magang? Itu kan melanggar aturan. Kim Ishak menutup mulutnya dan membisikkan sesuatu ke kardinal itu, lalu tersenyum. Wah, makin seru nih. Kardinal itu menatap tajam ke arah Nigel, putra ketiga dari keluarga merah. Sepertinya, kau punya terlalu banyak waktu luang. Selama ini aku membiarkan kelakuanmu karena menghormati ayahmu. Enggak, tunggu, bukan gitu maksud saya. Aku bakal kasih tugas tambahan untuk timmu dari tempat suci, perintah Barret tegas. Nigel menggeram putus asa. Sekarang kardinal itu menoleh ke Ishak, datanglah ke ruanganku. Yang Mulia, saya mohon maaf, ucap Kim Ishak dengan mulus. Tapi saya harus menemui kardinal merah lebih dulu. Beliau juga memanggil saya. Kebohongan telak itu bikin Nigel melongo nggak percaya. Kardinal merah baru saja memanggilmu? Tanya Barret curiga. Benar sekali. Jawab Ishak riang. Nigel kembali keringat dingin. Aku kan nggak pernah ngasih tahu kalau dia dipanggil. Kok dia bisa tahu? Kalau begini terus, Barret bakal meremehkanku. Aku harus cabut dari sini. Karena panik, Nigel langsung merangkul pundak Ishak. Tepat sekali. Aku kesini buat manggil Ishak secara langsung. Biar aku yang bawa dia. Kardinal itu memberinya tatapan sedingin es yang bikin Nigel merinding. Karena kau sudah ada janji duluan. Ya sudahlah. Pergi sana. Barret mengibaskan tangannya mengusir, lalu bergumam sambil berjalan pergi. Tapi karena kau udah bikin repot keluarga emas, siap-siap aja nerima lebih banyak tugas mulai besok. Nigel menggeram menahan amarah yang meledak-ledak. Dia mencoba menenangkan diri, tapi saat dia menoleh, Kim Ishak udah ngilang. Kemana perginya bajingan itu? Teriak Nigel. Seorang kandidat di dekatnya menunjuk ke ujung lorong. Dia pergi tidur. Tidur? Dia bilang dia harus tidur lebih awal biar cepat tinggi. Nigel menggertakkan giginya. Ini baru jam 2 siang. Why? Dia menggedor-gedor pintu dengan beringas. Tapi di dalam, Kim Ishak malah tidur nyenyak, sama sekali nggak peduli sama keributan itu. 3 hari kemudian, satu-satunya suara di lorong itu cuma bunyi decitan kain pel.
Nigel Sepit menyikat lantai sambil ngedumel. Ishak Yeshua, bakal kubunuh kau. Dia ambruk sambil meratap. Di mana letak keadilannya kalau dia harus bersih-bersih 18 jam sehari? Dia cuma bisa ngadu ke ayahnya lewat bola komunikasi soal ketidakbecusannya sendiri. Aku harus bawa bocah itu ke ayahku, tekad Nigel. Aku bakal nyergap dia di ruang doa. 6 jam berlalu. Kesabarannya udah di ujung tanduk saat teman setimnya mendobrak masuk. Ngapain kau? Kita masih banyak kerjaan. Saat Nigel diseret pergi, dia berteriak. Tunggu, aku harus ketemu Ishak. Lalu dia mematung. Di kejauhan, Kim Ishak berdiri menonton, tersenyum dan melambai-lambai, saat musuhnya diseret pergi dengan penuh keputusasaan. Ishak tertawa puas. Kandidat lain mendekat, meledeknya. Kejam banget, kau datang cuma buat mancing emosinya? Seru, tahu, jawab Ishak santai. Entitas bayangannya bertanya kenapa dia butuh kardinal merah. Karena Kardinal Barret nggak bakal pernah ngasih kita peringkat raja, jelas Ishak. Peringkat bakat pun muncul, dari peringkat raja yang tak tergantikan sampai peringkat tengkorak yang nggak ada harganya. Bayangan itu mengumpat. Kalau Barret ngasih kita peringkat tengkorak, kita bakal dikeluarin. Dia emang pengen aku mati. Temannya itu lalu menjatuhkan fakta mengejutkan. Ibumu dulu bertunangan dengan Kardinal Barret. Ishak membeku. Ayahnya telah merebut tunangan kardinal itu. Dia berjingit kaget saat entitas bayangannya menjulurkan kepala dari dalam kantong kertas. Beraliansilah dengan Kardinal Merah buat menahan Barret, desak temannya itu. Rencananya sederhana. Pastikan faksi Barret lulus ujian faksi merah untuk menciptakan aliansi terselubung. Ya, ini bisa berhasil, batin Ishak. Tiba-tiba, sebuah tangan berlumuran darah membekap mulutnya. Teman setimnya menoleh kebingungan. Hah, kau baru ngomong apa? Ternyata dia cuma duduk sendirian di ruang doa yang sunyi. Ishak. Di sebuah ruangan megah, Kardinal Emas mendengar ketukan pintu. Dia pun mempersilakan masuk, dan pintu itu meledak dalam kobaran api. Ishak muncul dari kepulan asap. Salam, penculik. Anda sehat, ejeknya. Anda bertingkah elegan, tapi malah menyuruh pelayan untuk menculikku. Bocah kurang ajar. Aku punya urusan untuk dibicarakan. Oh, aku yakin sekali, potong Ishak. Anda memanggilku karena aku terus mengabaikan Anda, kan? Ishak Joshua, ucap sang kardinal dengan nada tegas. Aku ingin mengadopsimu ke dalam keluarga Golden. Ishak terdiam kaget. Diadopsi. Amarahnya seketika tersulut. Apa ini semacam lelucon? Taktik murahan untuk menekan keluarga Joshua? Tidak ada tipu daya, balas sang kardinal. Tinggalkan keluarga Joshua, bergabunglah dengan klan Barret. Ishak makin curiga, apa ini karena Raja Tengkorak palsu itu menyebutku orang suci? Dia segera menepis pikiran itu. Terus, apa keuntungannya kalau aku jadi anak Anda? Sang kardinal tersenyum penuh arti. Bocah ini malah bernegosiasi. Kami akan memberikan semua yang tidak bisa diberikan oleh keluarga Joshua. Ishak tertawa meremehkan. Keluarga Joshua tidak kekurangan suatu apapun. Kudengar mereka sedang berusaha mengurungmu. Ishak langsung menegang. Suara kardinal menggema diiringi. Bayangan seorang pelayan altar yang sedang berlutut. Vatikan menuntut pengekangan. Tapi keluarga Golden tidak. Kami akan mendukung 100% apapun yang ingin kau lakukan. Ishak menyipitkan matanya. Itu belum cukup. Kecuali Anda menjadikanku penerus kepala keluarga Barat. Sang kardinal terdiam sejenak. Kukira tujuanmu adalah menjadi orang suci. Sekarang kau malah mau merebut kursi kepausan juga? Bergabung dengan fraksiku akan sangat menguntungkanmu. Bagaimanapun juga, aku adalah orang dalam Vatikan. Setelah ditawari wilayah, emas, pembebasan pajak, dan status tinggi, Ishak akhirnya mengangguk. Aku akan mempertimbangkannya. Luar biasa. Kita mulai prosesnya sekarang juga. Tunggu dulu. Jangan beritahu keluarga Joshua secepat ini. Baiklah. Ishak menyeringai licik, biar aku saja yang simpan rahasia ini. Di ujung lorong, seorang kandidat lain mematung, karena tak sengaja mendengar semuanya. Dia menjerit ketakutan. Bayangan sang kardinal menjulang tinggi di belakangnya. Kandidat itu ambruk, gemetar hebat, lalu buru-buru merangkak bangun. Aku tidak dengar apa-apa. Jeritnya sambil lari terbirit-birit. Sang kardinal hanya menatap kepergiannya tanpa peduli, lalu melangkah pergi dengan ekspresi dingin, pendapat Ishak. Sama sekali tidak penting. Padahal aku cuma bilang mau memikirkannya, pikir Ishak. Aku nggak pernah bilang setuju mau ke sana, gumam Ishak dengan wajah angkuh. Bahkan kalau aku mati sekalipun, aku nggak bakalan sudi masuk ke keluarga paus itu. Bahkan kalau kau mati sekalipun, desak sang kardinal. Iya, benar sekali. Sang kardinal menggertakkan gigi, amarahnya langsung meledak melihat betapa keras kepalanya bocah ini. Sifatmu itu persis banget seperti ibumu.
Dari tampang sampai caramu bicara, geramnya, sambil tersenyum sinis dan mengerikan. Dia mengancam bahwa satu patah kata saja darinya sudah cukup untuk menendang Ishak dari gereja dan menghancurkan masa depannya. Sambil mencengkeram kasar kerah baju bocah itu, sang kardinal membentak, "Kau tahu risikonya, tapi kau masih berani bicara kurang ajar seperti ini." Tanpa rasa takut sedikit pun, Ishak malah menyeringai. "Kalau begitu, aku tinggal mendirikan negara baru yang enggak butuh pendeta apalagi paus. Buat apa sebuah negara punya dua pemimpin? Toh, pada akhirnya itu akan jadi negaraku sepenuhnya." Sang kardinal tergagap, benar-benar syok. "Kau? Makhluk gila macam apa kau ini?" Ekspresi Isaok seketika berubah ceria. "Untuk mengalahkan Raja Tengkorak, Anda butuh setidaknya nyali sebesar ini, kan?" Dia tersenyum santai tanpa beban. "Anggap saja aku nggak pernah dengar tawaran adopsi Anda tadi. Itu juga jauh lebih aman buat Anda." Saat sang kardinal masih mencengkeramnya, Ishak mencondongkan tubuhnya, lalu berbisik. "Tapi berkat Anda, sekarang aku malah makin penasaran. Kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi di upacara penobatan waktu itu? Rahasia besar apa yang disembunyikan sampai-sampai mereka sudi mengadopsi pewaris langsung dari keluarga saingan?" Pertanyaan telak itu menghantam sang kardinal Baggodam. Ishak menarik tubuhnya mundur dengan senyum kemenangan. "Aku yakin seluruh rakyat kekaisaran juga bakalan penasaran banget. Yah, siapa tahu, kan?" Sementara itu, di kediaman Joshua, sebuah suara menggema dengan nada tidak percaya. "Dia berhasil lulus ujian keselarasan 5 poin itu?" Raung Eli Joshua. "Kenapa Ishak malah pamer kemampuan? Padahal dia harusnya sengaja gagal." Pria tua itu memalingkan wajah, mengumpat kesal. "Sialan, jangan-jangan imanku yang kurang kuat." Dia berlutut lemas tak berdaya. Sambil mengangkat cawan suci, ia mulai berdoa, "Terpujilah Tuhan, dewaku." Namun detik berikutnya, amarahnya kembali meledak, "Keluar kau, cucuku! Minggat kalian semua!" Benyamin Joshua, si putra kedua, hanya menatap kejadian itu dengan raut kebingungan. "Reli, sebenarnya, apa yang terjadi pada keluarga kita selama aku pergi?" Reli hanya bisa mengeluarkan tawa canggung dan sarkastis. Sejak kapan mereka mulai pakai ajaran suci, Vatikan buat menyumpahi orang lain? Ketika ditanya apakah Ishak itu bocah bermasalah, Reli Joshua langsung pasang badan untuk membelanya. "Anak itu tuh baik banget, polos, sopan, dan luar biasa cerdas." Dia berusaha keras menjelaskan, meski ayah mereka masih terus komat-kamit menyumpah serapah. "Kurasa ayah cuma terlalu mengkhawatirkan cucu kesayangannya itu." "Memang bagus sih ada anak berpotensi kuat sebagai pewaris yang muncul," renung Benjamin, "tapi entah kenapa perasaanku jadi nggak enak. Sementara Eli masih belum bisa menerimanya. Kenapa doa berkatku nggak mempan?" Reli, yang memperhatikannya diam-diam, membatin kalau doa ayahnya itu malah lebih mirip santet daripada berkat. Meski begitu, Reli angkat bicara, "Aku paham kalau anak itu sekarang sangat berharga di mata kakek." Tepat pada saat itu, Leah Joshua kembali. "Salam, Paman Kepala Keluarga," sapanya penuh rasa penasaran. "Sebenarnya, gimana ceritanya? Ishak bisa lulus ujian keselarasan?" Pertanyaan itu hanya dibalas dengan keheningan yang canggung. Keluarga Paus mulai menunjukkan ketertarikan yang nggak wajar pada Ishak, gumam Eli, suaranya berat karena cemas. "Dia terlalu menonjol. Penobatannya nggak mungkin bisa ditunda lagi," pikir Reli dengan perasaan was-was. Suasana tegang dan mencekam langsung menyelimuti ketiga pria dewasa di ruangan itu. Benyamin tiba-tiba menyadari ada sebuah amplop. "Ayah, surat dari siapa itu?" Eli menghela napas panjang dan suram. "Ini dari adik keempat kalian." Pria tua itu menatap anak-anaknya dengan tatapan sedingin es. "Ini surat untuk kakak tertua kalian." Reli langsung terbelalak. "Kak Nol? Dia ngirim surat?" Isi surat yang sangat arogan itu benar-benar mengoyak harga diri sang kepala keluarga bagaikan pisau tajam. Eli menggeram marah. "Makanya kita harus mendidik ulang Ishak dengan keras. Kalau kau merasa Ishak masih kurang becus, Reli, maka kau yang harus maju jadi kepala keluarga selanjutnya." "Tapi, yah, anak itu kan berhasil lulus tes harmoni," bujuk Benjamin, mencoba meredakan amarah ayahnya. "Mungkin kita masih punya harapan." Tiba-tiba, burung mekanik di tangan Eli menjerit keras. "Omong kosong, harapan pantatku. Harapan dari mana?" Burung itu seketika berubah wujud menjadi roh api, Shilak. "Ada masalah apa, Shilak?" tanya Eli. Berusaha tenang. Bocah bajingan itu keluyuran sambil pakai alat musik mainannya buat mukulin kepala anak-anak lain, lapor Shilak dengan nada murka. Benjamin hanya bisa membuang napas kasar. Ya begitulah kelakuan Ishak. Reli sampai kehabisan kata-kata. Bocah bengal itu bahkan tanpa ragu meracuni dan memeras teman satu timnya. Cuma demi lulus ujian. Saat Eli masih berusaha menenangkan dada yang bergemuruh, Shuri Joshua mendadak menerobos masuk. Kardinal Barrett baru saja mengajukan permintaan untuk mengadopsi Ishak.
Keheningan yang mematikan seketika menyergap ruangan itu. Benjamin buru-buru menyela, "Ayah, Ishak itu darah daging Joshua. Nggak mungkin dia berani mencampakkan kita." Namun Shuri tergagap ketakutan saat menyampaikan jawaban Ishak. Ishak bilang, "Luar biasa. Trik kotor apa yang dipakai kardinal tua itu buat nipu Ishak?" Raung Reli sambil mencengkeram kerah Shuri. Pelayan di luar berbisik-bisik, pasti karena disogok uang. Suara murka Eli menggelegar dahsyat. "Kakeknya masih hidup dan berdiri di sini, dan mereka berani-beraninya mau merampas darah dagingku." Aura membunuh sang kepala keluarga langsung menyesakkan seluruh ruangan. Di tempat lain, sebuah peti harta karun terbuka dengan suara derit keras, memperlihatkan tumpukan emas yang menyilaukan mata. Orang-orang di sekitar sana langsung terkesiap. "Ini semua dari keluarga Barrett," bisik salah satu kandidat takjub. "Cuma buat Ishak seorang, berarti rumor soal koneksi orang dalamnya dengan Paus memang benar adanya." Di sisi lain, Ishak membatin licik, kompensasi. Sekaligus uang tutup mulut. Matanya tak lepas menatap emas itu, otaknya berputar cepat menyusun berbagai siasat. Tiba-tiba, seorang kandidat membentangkan spanduk untuk menyemangati Joshua, "Ishak dari Kepercayaan Biru Langit." Ishak mendadak kaku. Dikasih emas sih asyik-asyik aja, tapi spanduk apaan tuh? Ngapain coba? Tak lama, seorang utusan menyerahkan sepucuk surat padanya. Kepala keluarga menitipkan ini. Si kakek tua pelit itu, rupanya, rutuk Ishak dalam hati, sementara keringat dingin mulai menetes di dahinya. Ishak memecahkan segel itu. Di dalamnya, ada gambar Eli Joshua yang sedang membentuk simbol hati pakai tangannya, lengkap dengan tulisan, "Kau adalah salah satu dari kami." Ishak langsung mundur, merinding jijik. Kenapa sih mereka ngelakuin ini padaku? Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul, bikin heboh kerumunan. Ishak terperanjat. Leah, Joshua, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar saat melihat sang matriark berdiri tepat di sebelahnya. Matriark juga ikutan? Hah? Kepanikan mulai melanda. "Sialan, Melissa. Kau tahu nggak seberapa keras aku berusaha ngehindarin kau?" Dia langsung menyambar dua kandidat, matanya liar mencari jalan keluar. Seorang kandidat berambut kokelat mengguncang bahu Ishak. "Wah, kelihatan nyata banget ya. Video itu dari bola komunikasi, kan?" Ishak langsung meninju wajahnya. "Bajingan kau. Kau bikin aku jantungan setengah mati, tahu nggak?" Dengusnya marah. "Kukira dia beneran ada di sini." Tiba-tiba, suara penuh wibawa menggema dari bola itu. "Kau? Pasti Ishak, kan?" Proyeksi, Melissa Joshua tersenyum. "Ku dengar. Kau berkembang dengan sangat cepat. Jadi, kau benar-benar mengalahkan kutukan Raja Tengkorak." Aku terkesan. Ishak membuang napas lega. Syukurlah ini cuma proyeksi. Kalau dia ketemu aku langsung, dia bakal tahu kalau aku ini sang Raja Tengkorak. Melissa melanjutkan, "Ku dengar. Baru-baru ini kau diculik oleh pasukannya." Tatapan mata Melissa berubah tajam dan dingin. "Kau pasti sangat menderita." Di tempat lain, seorang wanita berambut hijau berseru, "Ishak." Tubuh Kim Ishak membeku. Nggak mungkin. Apa dia bisa merasakannya lewat bola komunikasi ini? Wanita itu menoleh ke arah seorang pemuda di dekatnya, memancarkan aura permusuhan. "Kenapa? Aku merasakan kekuatan Ishak pada dirimu?" Ishak mulai merangkai kepingan teka-teki di kepalanya. "Itu karena aku menelanjari Raja Tengkorak 10 tahun yang lalu." Lamunannya buyar dan dia kembali ke dunia nyata, saat Melissa dan Leah tiba-tiba muncul secara fisik di hadapannya. Melissa tersenyum pada pemuda yang menelanjari itu. "Ah, aku sudah dengar dari Leah. Lagi pula, Ishak nggak mungkin ada di sini." Kim Ishak menggertakkan giginya tak jauh dari situ. Nigel Sevik ngedumel ke temannya soal kedatangan sang orang suci. Namun Melissa malah berjalan lurus ke arahnya. "Itu karena aku tertarik padamu, putra ketiga dari keluarga Red." Saat Melissa membongkar semua kegagalannya, sebuah kekuatan tak kasat mata menghempaskan Nigel ke tanah. Saat Nigel masih kelimpungan, Leah menjulurkan lidahnya mengejek Kim Ishak yang kebingungan. Melissa lalu beralih padanya. "Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu." Mata Kim Ishak langsung berbinar. "Hadiah? Uang?" Tapi ternyata, hadiahnya adalah sebuah mimpi buruk, teknik pamungkasku, jurus yang bahkan bisa mengalahkan Raja Tengkorak. Pemuda itu melongo ngeri melihat hadiah tak ternilai itu. Di sisi lain, dengan penuh rasa malu, Nigel mengaum marah saat rekan-rekan setimnya menyeretnya pergi. Wanita berambut hijau itu hanya mengawasi kerumunan. Tatapannya menajam. "Ini nggak bisa dibiarkan." Tiba-tiba, suara lantang Melissa memecah suasana, ditujukan pada seorang pelamar yang sedang berlutut. "Apa kau pikir? Aku akan menoleransi kelakuanmu meracuni teman satu timmu sendiri?" Molek, seorang mata-mata sekaligus putra dari seorang IL yang bangkrut, angkat bicara. "Yang mulia, saya harus angkat bicara soal Kim Ishak. Haknya harus dicabut." Dia memasang wajah licik.
Lalu sedetik kemudian berpura-pura menangis terseduh-seduh. Kim Isak, dia meracuni kami demi lulus ujian harmoni. Tuduhan itu menggantung kaku di aula. Moleh terus terisak, mencari simpati dari kerumunan. Pelamar orang suci pakai racun? Melissa tampak benar-benar kebingungan. Dia terlihat ngeri mendengar tuduhan itu, sementara Kim Isak berdiri di belakangnya dengan wajah datar tanpa dosa. Di tengah kerumunan, Nigel berbisik, "Bagus. Singkirkan dia, dan aku bakal langsung masukin kau ke timku." Si wanita berambut hijau tiba-tiba berseru, "Kim Isak." Isak langsung tersentak. Sikap Melissa berubah drastis dalam sekejap. "Apa kau pikir? Racun saja cukup?" Geramnya, membuat Moleh kebingungan setengah mati. Cara itu sama sekali nggak efektif untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Kerjamu payah sekali. Molek dengan panik meraih tangan Melissa. "Tunggu, Yang Mulia. Kim Isak benar-benar menghajar kami sampai babak belur." Tapi Melissa malah berbalik untuk menceramahi Isak. "Ingat, sekadar memukul daging itu nggak ada gunanya. Lain kali, patahkan saja tulang mereka." Dia bersiap untuk mencontohkan teknik itu pada dirinya sendiri, tapi Leah buru-buru menghentikannya. "Jangan, kumohon. Anda bisa membunuh anak ini," teriak Molek histeris. Leah mengulurkan tangannya ke arah mata-mata yang ketakutan itu. "Butuh bantuan? Aku bisa mematahkan semuanya dengan rapi dalam satu gerakan loh." Senyumannya memancarkan aura mengerikan saat jeritan Moleh menggema panjang. Isak akhirnya turun tangan. "Nggak usah, biar aku saja yang urus." Melissa menatap dalam diam saat Isak menunduk ke arah mata-mata yang meringkuk ketakutan itu. "Makanya, dengerin kalau aku lagi ngancam," bisik Isak sambil mencengkeram kerah bajunya. "Mulai sekarang, kau adalah tameng daging dan pelayanku." Molek mengumpat pelan di sela napasnya. Keluarga Joshua. Isinya orang gila semua. Di sebuah ruangan bermandikan cahaya matahari di dalam gedung megah, Isak menggaruk kepalanya. "Kim Isak, apakah kau ingin menjadi kepala keluarga?" "Ya, bolehlah." Melissa mendesak lagi, "Apa yang akan kau lakukan kalau kau berhasil menyingkirkan sang orang suci?" Molek nyaris menjerit ngeri, tapi Isak langsung membekap mulut mata-mata itu rapat-rapat. Pemuda itu berseru dengan penuh percaya diri, "Aku akan mengalahkan Raja Tengkorak." Dia lalu menoleh pada sang matriark. "Nenek juga sebaiknya berhenti jadi orang suci." Leah ternganga tak percaya. Namun Melissa hanya merenungkan kelancangan pemuda itu, lalu tersenyum penuh rahasia. "Tidak bisa. Aku telah melakukan dosa yang seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun." Kilas balik. Leah kecil sedang menggenggam pedang kayu, mendengarkan Melissa bercerita tentang kesempatan sekali dalam 1000 tahun untuk membunuh sang Raja Tengkorak. "Tapi sayangnya, aku tidak sanggup melakukannya," ucap Melissa lembut sambil mengelus kepala anak itu. Kembali ke masa kini, dia menyelesaikan kalimatnya. "Meski begitu, Tuhan tidak memaafkanku. Gara-gara aku, keluarga Joshua dikutuk. Itulah beban yang harus kutanggung." "Emangnya, dosa apa sih yang udah nenek lakuin?" desak Isak. Melissa hanya tersenyum tipis. Leah buru-buru membelanya, "Aku yakin dia pasti punya alasannya sendiri." Melissa berdiri, dan menyodorkan sebuah kotak. "Isak, inilah alasan kenapa aku ingin bertemu denganmu." Di dalamnya, terbaring sebuah rosario suci. Isak langsung menyadari betapa pentingnya benda itu. Benda itu adalah satu-satunya di dunia ini. Tiba-tiba, sesosok pria berambut perak muncul, tersenyum sombong seolah keheranan kenapa Melissa memberikan artefak langka itu. "Aku menyimpan kekuatanku di sana, soalnya aku dengar mantra seranganmu terlalu lemah," jelas pria itu sambil mengedipkan mata. "Pakailah, atau kau tidak akan selamat. Aku akan segera datang ke kerajaan suci untuk mengajarimu cara mengalahkan Raja Tengkorak." "Enyah kau!" bentak Isa kesal. "Jangan pernah tunjukkan wajahmu di sini lagi." Bayangan itu pun lenyap. "Sepertinya aku juga harus pergi," pamit Melissa sebelum melangkah keluar ruangan. Saat sedang sendirian, Isak terlonjak kaget. Leah tiba-tiba muncul di belakangnya, menatapnya dengan penuh selidik. "Isak, jujur padaku. Kau menyimpan mantikore, kan?" Tubuhnya membeku, keringat dingin mulai bercucuran. Bagaimana dia bisa tahu? Bahkan Melissa saja tidak menyadarinya. Dia sempat berpikir untuk menghabisinya saat itu juga, sampai Leah bergumam pelan. Apa tebakanku salah ya?" Isak langsung memanfaatkan celah itu. "Oh, yang ada di dalam sana itu mantikore dari gedung luar tadi." Dia berpura-pura canggung. "Ah, iya, si mantikor. Bener banget." Sambil memegang benda berisi mantikore itu di tangannya, dia mengarang cerita. "Aku lupa kalau benda ini nggak bisa langsung diserap. Aku udah coba hancurin segelnya pakai mantra, tapi gagal." Leah memakan umpan itu bulat-bulat, lalu melepas kalungnya. "Ini bisa menghancurkan segelnya Laho." Isak melongo, menerima artefak itu sambil bersorak kegirangan di dalam hati. Luar biasa. Bukan cuma tahu soal mantikore,
Dia juga tahu cara memecahkan segelnya. Leia tersenyum lembut. Aku mengerti kok, kau pasti sedang berusaha membangkitkan kembali teknik keluarga kita, kan? Tanyanya antusias. Terus, setelah menyingkirkan sang orang suci, rencanamu apa? Mata Ishak berbinar-binar seperti koin emas. Jadi pengangguran kaya raya dong. Leah langsung tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Melissa juga tertawa lepas sambil melambaikan tangan tanda perpisahan. Sampai jumpa saat masa magangmu selesai ya. Terintimidasi oleh auranya yang kuat, Ishak membatin, wanita itu benar-benar bukan orang sembarangan. Pengawalnya pun berdiri tegak dengan wajah garang di sampingnya. Bini-bini, tayo na. Inalalayan niya ito sa marangyang karwahe, ngunit may takot na bumulong. Ang kwintas na iyon ang susi sa lihim na kapangyarihan ng pamilya. Alam ko, malamig na tugon ni Melissa. Balisa ang kabalyero. Pamana po iyon na ninanasan ng pangunahing angkan, ngumiti lamang ng makahulugan si Melissa. Kung may makaagaw niyon sa bata, ibig sabihin ay mahina siya. Nang mangamba itong maging pinuno si Isaac, nagkibit balikat lamang siya, mas mabuti na iyon kaysa mapunta siya sa banal na simbahan. Kanina lang, mayabang na sumigaw si Yezio, tapusin ang santa. Ako ang tatalo sa Haring Kalansay. Napahalakhak na lamang ng mapang-asar si Leah. Sige, lumaban ka, Isaac. Ang totoo, naglalaway lang si Yezio sa kayamanan, nagkikinang ang mga mata. Biglang lumipat ang eksena sa isang lumang mansyon sa gitna ng malakas na bagyo. Panginoon, batang amo na si Gol, matagal tayong hindi nagkita. Umalingaw ang masayang boses, ngunit malamig itong tinugon ng binata. Kamusta si Joshua? Basura pa rin tulad ng dati. Ngumisi si Gol, mga ipokrito. Baka mapamahal pa ako. Biglang nanlilisik ang kanyang mga mata. Gumana ang kanyang kutob. May nangyari sa seremonya, isang karumal-dumal na imahe ang pumasok sa isip niya. Natagpuang patay sa gubat ng mga halimaw ang paring nagbantay kay Isaac. Ganoon kalala para patayin ang testigo, bulong niya, at gusto pang ampunin ng pamilyang Barrett si Isaac. Mga baliw na ba sila, nang gigigil niyang sabi. Masyadong maraming kababalaghan. Delikado kapag naghukay pa. Gusto kong magpahinga, wag pumasok. Padabog niyang isinara ang pinto. Sa dilim, mapait siyang ngumisi. Mapamahal. Ako, na mismong nagbigay ng karapatan ng pamilya kay Cardinal Barrett. Inamin niyang naging malapit siya noon, ngunit mapait niyang napagtanto na walang puwang ang pamilya sa isinumpang bahay na ito. Puno ng determinasyon, pinasok ni Gol ang tagong arkibo ng pamilya. Mabilis niyang binuklat ang mga lumang pahina, Isaac Joshua. Ang piniling nilalang. Nahanap din niya. Ito ang marka ng Diyos na pumili sa bata. Nanlamig ang buo niyang katawan sa matinding gulat. Isang nakakabinging katotohanan ang yumanig sa kanyang isipan. Nasa akin ang lahat, ang pinakadakilang Diyos. Malakas niyang sinara ang aklat. Ito pala ang madilim na sikreto ng simbahan. Walang pag-aalinlangang tumakbo palabas si Gol. Hindi na ito basta isyu ng banal na simbahan. Nakasalalay na rito ang kinabukasan ng pamilya Barrett. Mahigpit niyang naikuyom ang kamao. Mali. Kaligtasan ito ng buong imperyo. Sa ibang lugar, isang uniforme ang nakapatong sa bundok ng mga kayamanan. Seryosong nagtanong si Kim Jae-zak, sapat na ba ang yaman na ito para mawasak ang nakakulong na orbe? Itinuro ng anino ang isang kumikinang na bato. Ang malaking balakid. Ang batong kontra-demonyo na hindi tinatablan ng mahika. Umungal sa galit si Kim Jae-zak. Ginawa nilang batong kontra-demonyo ang orbe ng tauhan ko. Mga seraulo. Napabuntong hininga siya habang nauupo sa kama. Ayon kay Leah, ang bagay na ito ang wawasak sa selyo. Tinitigan niyang maigi ang asul na kwintas. Kakaiba ang kapangyarihang ito. Nang magdikit ang dalawa, pasigaw niyang sinabi, bumubukas na. Isang madilim na enerhiya ang sumabog mula sa mana core. Kainin mo yan. Walang pag-aalinlangang umatake ang anino. Binalot ng madilim na mahika ang paligid habang nilalamon nito ang core. Laking tuwa ni Kim Jae-zak, sapat na ang mana para tumaas ang kanyang ranggo. Kaya na niyang gumamit ng mas malalakas na mahika. Tumawa siya ng malademonyo habang nilalasap ang bagong kapangyarihan, at sumabay ang anino sa pag-ungal, ngunit biglang nahinto ang kanyang halakhak. Nanlaki ang mata niya sa kanyang kamay. Naging purong buto na lang ito. Ano ito? Sigaw niya sa takot. Binalot sila ng katahimikan. Lupaypay siyang bumagsak sa kama, iniaangat ang butong braso. Ang sumpa ng Skeleton King. Nagngalit ang kanyang bagang nang muling bumangon ang kapangyarihang bumabaliktad sa buhay at kamatayan. May basbas ang katawan ko, kaya hindi ito basta makakain, pangako niya. Ngunit sinira ng bigla ang pag-apaw ng mana ang balanse ng banal na enerhiya at sumpa. Masyadong matagal kong magdarasal, at sayang ang mga relics. Wala nang pagpipilian, gagamitin ko na ang Pentagon, ang pulang pagsubok. Isang bawal na paraan para palakasin ang banal na kapangyarihan. Nakangisi niyang binalot ng bendahe ang kamay, sapat para maitago ang lihim na ito. Isaac. Tarantang pumasok ang isang kandidato. Anong ginagawa mo? Natigilan si Kim Jae-zak, pero nagduda na ang binata. Bakit ka tumatawa mag-isa?
Ang sagwa. Bakit may bendahe ka? Sugatan ka ba? Nauutal pa si Kim ng hablutin ng binata ang bendahe. Mga buto. Puro buto yan ah. Master, burahin mo ang alaala niya. Sigaw ng anino. Masyadong delikado. Gulat na napatitig ang binata, kaya ba masama ang ugali mo dahil nabubulok na ang katawan mo? Napakurap si Kim Jae-zak sa awa ng binata. Sana nagsabi ka, akala tuloy nila masama ka. Naalala tuloy ng binata ang madilim na kasaysayan ng pamilya Joshua. Laging may kapalit ang talento, tulad ng iyong ninuno. Patayin ko na kaya ito? Isip ni Kim nang hawakan siya nito. Sabihin natin kay Lolo. Magagamot ka niya kundi mamamatay kang maaga. Sumakay si Kim Jae-zak sa drama upang itago ang pagkatao. Huwag mong sabihin kay Lolo o sa mga tiyuhin. Pinagsaklob niya ang butong kamay na parang inosente. Ayokong mag-alala sila, mas mahalaga ang Pentagon. Madrama niyang asertasyon. Gusto kong ako mismo ang tatapos. Sa mga alagad ng Skeleton King bago ako mamatay. Naiyak ang binata sa sobrang bilib. Kim Jae-zak. Tumalikod siya sabay bitaw ng nakakakabang linya. Huwag kang mag-alala, hindi agad ako mamamatay. Kumagat ang bagong kaibigan. May paraan para mabuhay ka. Sabihin mo. Dito na lumingon si Kim Jae-zak na may nakakatakot na ngisi. Nagningning ang pulang mata niya. May ipapadala ako sa kardinal ng Red Faction. Makalipas ang 20 araw, umalingaw ang matinding galit sa buong bulwagan. Isaac, isa kang demonyo. Reklamo ng mga laspag na kandidato. May muntik mamatay sa bomba sa banyo, at may nakalanghap ng lason mula sa unan. May nalason din sa pagkain. Samantala, ang salarin na si Kim Jae-zak ay inosenteng kumakain ng tinapay. Hindi ba nila gusto ang training plan ko? Galit na tinaas ng isa ang listahan. Nakakabaliw namang paraan ng pagkamatay ito. Yan ang misyon nyo, kalmadong sagot ni Jae-zak, sabay turo sa bunton ng malalaking sako. Sige, suotin nyo iyan. Nagulat ang lahat ng malamang mabibigat na sandbags ito. Mga pari kami at hindi kabalyero. Reklamo nila. Physical training ba ito? Ipinaliwanag ni Jae-zak na kailangan nila itong paghandaan para sa Pentagon. Katalinuhan ang susunod na pagsubok reklamo ng isa. Oh, kaswal niyang inamin, habang sinusuot ang weighted gloves. Pinalitan ko ang pagkakasunod-sunod. Red Pentagon o pisikal na lakas ang susunod. Masaya niyang tinaas ang kamao. Iba ang gagawin nating proyekto. Natameme ang buong grupo. Tigilan ang daldalan. Utos ni Jae-zak. Kumuha ng sandbag dahil tatakbo tayo ng 50 ikot. Unggol ng isang brown ang buhok. Kalokohan. Paano mo mababago yon? 50 ikot? Baliw ka ba? Tinaas ni Jae-zak ang isang scroll. Ay, nagkamali ako. Nakakatakot siyang ngumiti. 100 ikot pala. Takbo. Halos magdugo ang kanyang mga ngipin sa gigil. Kapag hindi tayo nanguna, ako mismo ang tatapos sa inyo. Umalingaw ang kanyang nakakakilabot na sigaw. Bilisan nyo, mga patapon. Matapos. Ang matinding pagsasanay, isang pagod na trainee ang naghagis ng gamit. Buwisit, ayoko na. Hindi natin kailangang magpakamatay rito. Sa pahingahan, isa pa ang nagreklamo. Sapat na ang 2 hari. Mayroon na tayong isa. Siguradong sa atin na ang susunod na asul na Pentagon. Walang sabi-sabing sinakal ni Isaac ang kasama. Nagpapatawa ka ba? Kailangan natin ng hindi bababa sa 5. Pinigilan nila ang isang lalaking sumisigaw, hinding-hindi magbibigay ng hari ang pula at dilaw, at saka, dilaw ang susunod na pagsubok. Bakit tayo nagpapakamatay sa ensayo? Dagdag pa ng isa, ang pagkakasunod-sunod ay tradisyon ng imperyo. Sino ka para baguhin iyon? Biglang may isang hinihingal na trainee ang pumasok. Balita. Ang susunod na pagsubok ay ang pulang Pentagon. Nanigas ang lahat. Kinausap ng pulang kardinal ang dilaw at binago ang tradisyon, bumalot ang matinding takot sa kwarto. Ang pulang Pentagon ay isang madugong labanang mano-mano. Kapag bumagsak tayo rito, tapos na ang lahat. Napatingin silang lahat kay Kim Isaac. Ngayong napagdesisyonan na ang susunod na pagsubok, nakatayo lang si Isaac na may malademonyong ngiti. Pwede na ba tayong mag-ensayo ngayon? Lumipas ang ilang araw sa Royal Training Center, at nakakabingi ang tensyon. Nagngingit-ngit sa galit sina Sir Zepit, Buwisit, hindi ako makapaniwalang. Nakinig si ama kay Isaac. Sa malapit, tahimik na nagmamasid ang ama niyang si Leon Zepit. Pangako ni Isaac ay may ipapakita siyang nakakabilib. Ngayon, isa na itong labanang panggrupo. Ngumisi ng nakakainsulto si Sir. Wala akong pakialam. Bakit nga ba siya matatakot sa asul na pangkat ni Shuri Joshua? Imposibleng matalo ang dugo ang pulang angkan sa mga mahihinang iyon. Sugod. Sigaw ni Sir sa kanyang pangkat papasok sa arena. Lalampasuhin natin sila agad. Ngunit pagtapak nila sa loob, biglang naglaho ang kanilang mga nakakainsultong ngiti. Sa itaas, napakunot noo ang pulang kardinal na si Leon Zepit. Ano? Mula sa kabila, lumitaw ang asul na pangkat. Ang katabi ni Kim Isaac ay walang iba kundi si Kina Barrett. Nagpa-inosente si Isaac. Sumakit kasi ang tiyan ng alalay ko.
Ngumisi siya at itinuro si Kina. Mabuti na lang at may nahanap akong pamalit. Ensayo lang naman ito, kaya ayos lang, tama. Nanlamig ang buong pagkatao ni Sir Zephyr. Sa gitna ng bulungan ng mga manonood, humakbang pasulong si Kina Barrett, naglalabas ng nakakapasong aura ng isang mataas na pari. Lumingon si Leon Zephyr sa kardinal ng ginto. Sobra na ito, gigil na sabi ni Leon. Bakit mo isinali si Kina sa asul na pangkat? Natigilan siya nang makitang litong-lito rin ito. Nakaraan. Nakipagkasundo si Kim Isaac kay Kina. Kapag niligpit ko ang mga basurang ito, tuturuan mo ba ako ng malakas na mahika? Kasalukuyan. Nakatayo lang na nanonood si Sir Zephyr. Bakas ang pagkakanulo sa mukha. Pandadaya ito. Sigaw niya. Hindi siya isang trainee. Bakit nakikialam ang isang mataas na nilalang rito? Malamig na sumagot si Kina. Tinanggihan ko ang promosyon. Tinalikuran ko ang aking posisyon para manatiling trainee tulad ni Isaac Joshua, na tahimik ang buong stadium. Tumingin si Kina sa referee. Ano? May desisyon ka na ba? Pinunasan ng referee ang pawis sa kanyang noo. Si Kina Barrett ay opisyal na isa pa ring mababang pari, hindi pa siya kumukuha ng pagsubok sa Pentagon. Walang anumang batas na nagbabawal sa kanyang pagsali. Kalokohan! Bulyaw ni Sir mula sa likod. Ngumisi ng malapad si Kim Isaac. Nagnalit ang mga ngipin ni Sir. Buwisit.